Chapter 11. Kinapa ko kung nasaan ang cellphone ko nakalagay para matawagan si Yaya Nanay. Oh hiha, bakit napatawag ka? Yaya Nanay, come to my room please. I think I have a fever po. Nilanat ka. Bakit naman, dahil ba yan kahapon sa school ng mga bata? Siguro po, sagot ko sa kanya. Sige, tatawagan ko lang ang driver para pupunta ako dyan, aniya at saka lang ako natauhan, pilit kong binubuksan ang mga mata ko kung totoo bang hindi ako nanaginip. Sorry Yaya, nasa ibang bahay pala ako, akala ko nasa sariling room ako ngayon. Huwag ka na lang pumunta Yaya. I can take care of myself naman po. No, pupunta ako ngayon, wait lang kinuha ko lang ang mga gamot mo. Napangiti na lang ako kahit nasa kabilang linya ang kausap ko na alam ko na nagmamadali ang mga kilos ni Yaya. Dati ko pa kasi ginagawa ito na kapag may gusto ako o may sakit ay tinatawagan ko na lang si Yaya Nanay. Malaki na ako pero bunny baby pa rin ako. Thank you Yaya. Tumawag ka dyan ng katulong para bigyan ka muna ng pagkain para pagdating ko ay iinom ka ng gamot or baka meron sila dyan para sa lagnat, sabihin mo na. Sige po Yaya, salamat. I'll wait for you here po. See you. Matamlay na wika ko at pinatay na ang tawag. Hindi ko sinunod ang sinabi ni Yaya na tumawag ng kasama sa bahay para pagsilbihan ako. Wala akong gana na bumangon. Ang sakit ng ulo ko at ewan ko na lang kung bakit. Masakit din ang katawan ko marahil sa mga ginagawa ko kahapon sa family day, kung hindi nakatayo ay tumatakbo naman. Nabigla siguro ang katawan ko sa mga activities pero hindi ko naman tinatanggi na nag-enjoy ako, marahil sa tagal ko na rin na hindi nag-exercise kaya nabigla ang katawan. Bumalik ako sa pagtulog at baka mamaya maging okay na rin ako. Naramdaman ko na may palad na pamatong sa noo. Dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata ngunit dahil sa sinag ng ilaw ay napapikit muli ang mga mata ko. Dahan-dahan ko ulit na minulat para malaman sino ang nasa kwarto. Yaya mommy, are you okay na po? Narinig ko ang boses ni Amalthea. Baby, yes po, ako po, andito sa tabi ko po si Lai. We are worried about you. Sabi ni nanay po na may lagnat ka raw, kaya narito po kami sa kwarto mo kasi we are worried. Inikat ko ang paningin ko at nakita ko si Yaya Nanay na may tray na hawak, kapapasok lang yata sa kwarto ko. Nakita ko rin si boss na may kausap na babae na kasing edad ng mommy ko. Naka-doctor uniform ito. At nang makita na gising na ako ay lumapit ito sa akin at chinek ako. Bigla tuloy akong nailang na marami sila sa loob. Anong nararamdaman mo ngayon hiha? Bumaba na ang lagnat mo at dahil sa fatigue na ginawa mo siguro kahapon, right, kaya kanilanat. Kaya nanghina ka at ang sabi na hindi ka rin kumain ng dinner kagabi. Sabi ng nurse, I feel weak and tired po. Okay, you need to rest more para bumalik ang energy mo at gumaling ka. May mga resita na ako na binigay kay Mr. Callisto, take your medicine in time para sa agaran mo na paggaling. Tumango ako sa nurse. Umalis ito sa harap ko pagkatapos akong ma-check at bumalik sa kung saan ang amo ko nakatayo. Hindi ko siya tiningnan at nahadyap lang ng mga mata ko ay ang sabay nilang lumabas ng kwarto ko. Pumalit si Yaya Nanay sa tabi ko na may dalang tray. Kumain ka muna bago ka matulog ulit. Uminom ka muna ng gamot na inihanda ko. Dahan-dahan akong bumangon para sundin si Yaya Nanay. Dahil mahina pa ang katawan ko ay isinandal ko ang likod ko sa headboard at nilapag ni Nanay ang tray malapit sa akin. Nilagay niya ang palad sa aking noo tulad na lagi niyang ginagawa kapag may sakit ako. Hindi ka na mainit. Kanina pagdating ko ang init mo. Dadalhin ka na sana ng boss mo sa hospital pero hindi ako pumayag dahil alam ko na magagalit ka. Tumango ako sa sinabi ni Nanay, suki na kasi ako ng hospital noong bata pa ako kaya ayoko namang paggising ko na kahit lagnat ay nasa hospital at ang nakikita ko ay disenyo at amoy ng hospital. Mas okay na itong magpagaling sa bahay kesa naman na doon pa. Noong dumating ako rito sa bahay kanina at sinabi ko na pupuntahan lang kita sa kwarto mo dahil nga masama ang pakiramdam mo. Ay aba, itong boss mo parang kidlat na umakyat sa taas para tingnan ka. Nagulat ako sa ginawa niya at noong babuhitan kanya na para dalhin sa hospital kaya sinabi ko na huwag na, kanina pa siya nagbabantay sa'yo, ngayon lang lumabas ng kwarto nagising ka na at napanatag doon sa sinabi ng nurse na tumingin sa'yo na maayos ka na, dagdag pa ni Yaya Nanay. Ngunit napaisip ako sa sinabi niya.
Totoo kaya ang lahat? Umiling ako, marahil ginawa lang ng boss ko iyon dahil concern lang siya o dahil sa marami akong nasalihan na activities kahapon kasama ang mga bata kaya nakonsensya. Gumaling na po kayo Yaya Mommy, okay. Worried po kami kanina, napangiti ako sa mga bata, kitang-kita ko nga ang pag-alala nila sa akin. Thank you babies. Don't worry, magpapagaling agad ako para sa inyo. Sige po, para hindi na po sad si daddy nyo. Hindi makapaniwala na tanong ko. Bumangon ako dahil nagugutom. Madaling araw na at nagising lang dahil nagrereklamo ang tiyan ko. Kumain naman ako kanina pero hindi ko alam kung bakit umiiyak ang mga alaga ko sa tiyan. Nasa guest room natutulog si Yaya Nanay, hindi ko siya pinatabi sa akin matulog dahil ayokong magkasakit siya at mahawa sa akin. Gabi na at hindi ko na muna pinauwi kaya bukas na lang. Tumatawag nga si mommy at daddy sa kanya at kumusta ako noong mag-isa na lang kami sa kwarto. Pinahit ko ang doorknob para makalabas ng kwarto at pumunta ng kusina, dahan-dahan ang kilos ko lalo at bababa pa ako ng hagdan, medyo mabigat pa ang pakiramdam ko pero carry na, hindi ko nagigisingan si nanay dahil alam ko na pagod din siya sa kababantay sa akin kanina. Naging pangalawang nanay ko na talaga siya at hanggang ngayon ay hindi niya pa rin ako iniiwan. Where are you going? Napalundag ako na may narinig na boses lalaki pagbaba ko mismo ng hagdan. Muntik na akong sumigaw kung hindi ko lang siya napansin pagharap ko. Nakaupo ito sa single sofa habang nakalagay ang laptop sa kanyang kondongan. Madaling araw na, nagtatrabaho pa rin siya. Talagang kinakareer niya na ang laging tutok sa trabaho. May kailangan ka. Gutom ako, bakit may problema? Mataray kong sambit sa kanya. Napatitig naman ito sa akin kaya mas lalo lang akong nenas. Wala naman, sana tinawag mo na lang ako para, tingnan mo at hindi pa agad tinapos magsalita. Para ano? So that I can switch on all the lights from here to the kitchen, para ka kasing magnanakaw sa kilos mo. The heck, napanganga ako sa sinabi niya. Switch on lang pala, akala ko lulutuan niya ako na masarap ng pagkain para mawala ang sakit ng tiyan ko. Well nakakalakad pa naman ako kahit walang ilaw ni isa, Mr. Callisto, at ganito talaga maglakad basta may sakit, so, no thanks na lang po. Masungit ko na sabi at nagpatuloy pa rin na maglakad patungo sa kusina. Hindi ko na kasi nagawa pang buksan ang mga ilaw at kaya ko naman na maglakad. Ngunit kamuntikan na akong mauntog sa pader dahil kulang pala ang step na nilalakaran ko. Mabuti na lang at nakaharang ang malapad na palad ni Boss Gulay kaya doon bumagsak ang noo ko. I'm sorry and thank you. Humingi ako ng sorry sa kanya dahil nasaktan ko ang palad niya at thank you dahil kung wala siya edi. May nakita na sana ako na star ngayon sa ulo ko na umiikot. Lumalabas man ang pagkabrat ko minsan pero marunong naman akong humingi ng sorry at magpasalamat sa tao. Hindi siya nagsalita at binuksan niya ang lahat ng ilaw sa sala at patungong kusina. Hindi na ako yumangal pa at baka may bukol na talaga akong matanggap kapag nagkataon na naman na mabangga ako. Tumikim ako at nagpatuloy sa kusina, wala ka na bang lagnat? May iinuman ka pa na gamot, gigisingan na sana kita para mainom pero dahil gutom ka kaya mamaya na lang. Napatigil ako sa paghakbang dahil sa sinabi niya. Umalis kasi siya kanina kasama ang nurse. Akala ko matutulog na siya or wala nang paki pero yun pala bumili pala ng mga gamot na nireseta ng nurse sa akin. Sa daming binili na gamot, akala mo naman na 1 month akong hindi gagaling. Pambihira, nakasulat na sa reseta kung ilang days lang ang kailangan pero ang rason niya ay panghanda na rin sa iba, kaya ayon, marami na namang nakastock na gamot sa medicine box. Okay, later, sabi ko habang binubuksan ang pantry para maghanap ng makakain. Napangiti naman ako na makita ang cup noodles na naroon at kinuha ko ito para maluto, madali lang naman itong gawin, lagyan lang ng mainit na tubig at maghintay ng ilang minuto at tapos na. Ngunit napa-address ako ng bahagya dahil pagkatapos kong kumuha ng cup noodles ay kumuha rin siya at nilagyan niya rin ng mainit na tubig. I'm hungry umirap ako, bakit nagtanong ba ako? Hindi ko siya pinansin at lumipat sa stall at umupo roon habang naghihintay na maluto ang noodles. Iyan lang kakainin mo. Linom ka pa ng gamot, dagdagan mo ng tinapay. Utos niya sa akin. Okay na po ako rito boss, tumingin ito sa akin at napabuntong hininga. Hindi nakinig sa sinabi ko at nagtungo pa talaga sa ref para kunin ang tinapay at palaman.
Ininit muna sa toaster ang tinapay bago binigay sa akin. Eat that, para hindi lang noodles ang laman ng tiyan mo at baka mas lalo kang magkasakit niyan. Parang tatay ko kung makasermon, ngumuso ako nakatitig sa tinapay, wala akong magawa kundi ang kumain at nang matapos na siya kaka-remind sa akin. Wala pa nga sa kalahati ang pagmuya ko sa tinapay ay biglang pomade ang lasa ng kinakain ko. Hindi dahil expired na ang tinapay kundi ang maisip na ganito pala ang ginagawa niya kay Jeniza ay bigla akong nawalan ng gana. Agad kong nilamon ang tinapay at tumayo bitbit ang cup noodles. Thank you, mauna na po ako. Walang galang kong sabi at nauna nang umalis sa kanya. Napansin ko ang pagkalito niya sa inaste ko. Hindi ko na siya pinansin at naglakad na nga palayo sa kanya. Bigla akong nawalan ng gana na makita ang mukha niya. Pakiramdam ko nakikita ko sa kanya ang fake girlfriend niya. Nasaan na kaya ang bruha na iyon? Hindi na rin ako nagtanong at ayokong malaman. Anak nang, nagulat ako na nasa likuran ko na naman siya, isasarado ko na sana ang pinto ko pero ito siya at nakasunod pala sa akin. What? Your medicine? Masama ang tingin ko sa kanya pero ang baliw nakangisi pa talaga habang nasa magkabila ang bulsa ang kanyang kamay. Oo na Dr. Callisto, iinuman ko na pagkatapos ko nitong kainin. Okay na po ba? Sabi ko sabay irap sa kanya. Good, saad nito at lumapit lang para guluhin ang buhok ko. Good night Miss Masungit, aniya sabay alis sa harapan ko. Nagtungo ito sa kwarto niya at naiwan naman ako na tulala. Mabuti na lang at hindi ko na nabitawan ang cup noodles na bitbit ko. Good night Karian, umaga na kaya? Kausap ko sa hangin. Really kuya? Yes bunso, ayon sa nakalap namin na impormasyon tungkol sa lalaki niya ay may mga illegal ito na gawain sa ibang bansa. Malalim akong napabuntong hininga dahil sa mga iilang impormasyon na binigay ni Kuya Dan Zekiel sa akin. Kakagising ko lang at ito agad ang nalalaman ko. At ngayon, ginamit niya ang bruha na ito para lang mas lumago at maraming connection ang baliw na iyon kuya. Natawa siya sa ginamit ko na salita. I must say yes or depende na rin kung in love na talaga siya dahil look alam mo na ganyan ang gawain ng partner mo and then nariyan ka pa rin sa kanya. Kabaliwan iyan. Hindi ko rin kayang sagutin ang sinabi ni kuya. Marahil tama siya o may dahilan pa ang lahat kung bakit niya ginagawa ang mali. Sige kuya, thank you for telling me about this. Maging mapagmatsyag na rin ako dito sa mga kinikilos niya at baka mamaya ano pa ang gagawin niya. Kailan mo sasabihin sa crush mo? I mean sa amo mo ang tungkol sa mga nalalaman natin. Crush ka riyan. Hindi ko kaya siya crush. Nakatitig ako sa mga files na sinend ni kuya sa akin sa aking tablet. Kapag may sapat na ako na ebidensya dito kuya, sa ngayon ay dapat ko muna siyang bantayan para hindi maging palpak ang gagawin ko, I'll make sure na hindi siya makalapit sa mga bata, kung aalis man sila ay dapat kasama ako. Paano kung maging huli na ang lahat? Baka ano pa ang gagawin niya sa inyo riyan? Hanggat nariyan siya sa pamamahay ni Callisto at malaya na nakakagalaw at alam natin kung bakit siya bumalik riyan, baka anong gawin niya sa iyo, sa mga bata children at mapahamak pa kayo lalo na ikaw. Kaya gumawa ka agad ng action, nandito lang kami ng kuya mo para tulungan ka. Isang signal mo lang, sabihan mo agad kami. Pinunasan ko ang luha sa aking mga mata dahil maswerte talaga ako sa aking mga kapatid, hindi ko mapigilan na hindi maluha, they love me so much and they can do everything for me. Ang swerte ng mga magiging asawa ng mga kuya ko. Sana nga lang at baka sa akin lang ito mabait. Sige kuya, I'm planning to tell him as soon as possible. Kung ano kung bati na po kami, humahalaklak ng tawa si kuya sa kabilang linya. Inikat ko ang mga mata ko dahil hindi ko siya masapak. Walang kayo pero nag-aaway. Ang alam ko magjowa o mag-asawa lang ang hindi magkabati. Anong katsismisan iyan bunso? Kung nandito sa tabi ko ang dalawa mo pa na kuya for sure tatlo na kaming tumatawa. Baliw ka sa ayoko siyang pansinin dahil nga doon sa nangyari sa mga bata na mas inuuna niya pa ang ibang tao kesa sa kanyang mga anak. Aos. Kuya naman basta iyan ang rason kung bakit ayaw ko siyang kausapin. Hey, bye na nga at baka masira na naman ang araw ko dahil sa kulit mo. Nakanguso kong sambit sa kanya. Ang hilig mang-asar nakakainis. What? Wala namang masama ang umami ng nararamdaman Sheldon, kung talagang may nararamdaman ka sa kanya and then go, lalo kung napamahal ka na sa mga bata, what more pa kaya kung malaman mo ang totoo. Totoo.
Anong totoo ba? Basta saka na namin sasabihin kung talagang hindi ka nagseselos kung kasama niya ay siya. Ewan ko sa iyo kuya, wala nga akong nararamdaman sa kanya. Kung meron man dati yun, sabi ko. Dati naging crush mo siya kaso nalaman mo na may girlfriend na pala ang gago kaya nag-change of heart ka and then now, nalilito na ang puso mo dahil may pag-asa ngunit may panira sa love story niyong dalawa. Kuya, shut up. Ginawa mo namang novel ang love life ko. Focus po ako sa mga bata, bigyan ko ng hustisya ang lahat na ginawa ni Jeniza sa kanila, hindi na kung kanino gumagalaw ang mundo ko, kung matapos ang contract ko rito, aalis din naman agad ako. Paliwanag ko, uy, sige na nga lang at naniniwala na si kuya, malay mo, may chance pa na magbagong buhay si letter J at maging sila pala bandang huli. Kaya okay na rin na secured ang puso mo, marami pa namang iba riyan and beside na riyan si Carpo. He's a great man, Chal. Ngumiwi ako sa pagbanggit ni Kuya Danzikiel kay Carpo, he's out of the picture kanina pero ngayon na binanggit ni Kuya ay mas lalo na lang akong nena sa lalaki na iyon. I want to be his friend, best friend rather than being my boyfriend or husband. I don't know, mas okay nang ganito lang kami ni Carpo dahil kung maging kami at nag-aaway o magkaroon ng tampuhan man dyan ay hindi ko na alam kung tulad pa rin ba ang treatment na meron kami ngayon na walang kami. It's a different story of course. But who knows nga naman, I don't predict the future para malaman ko ang totoo. Who knows kuya, si Carpo pala ang para sa akin, sabi ko na lang at matigil siya nakakabanggit sa amo ko. Tinapos ko ang tawag pagkatapos niyang sinabi sa akin ang maaari kong gawin lalo ngayon na may mga sapat na ebidensya na ako para matigil ang kahibangan ng babae na yun sa mga plano niya. Lumabas ako ng kwarto para kumain. Sinilip ko ang mga bata sa kwarto pero wala na sila. Marinig ko ang mga tawanan ng mga bata ay napapangiti na rin ako pero lately, bakit nasasaktan ako? Dahil ilang buwan na lang at araw ay malapit ko na silang iwan. Hindi ko na rin pwedeng i-renew ang contract ko dahil marami pa akong responsibility sa pamilya ko, lalo sa company nila, maybe I'm more mature now than before. If Boss Kale allowed me na magkita pa rin kami ng mga bata ay sobrang matutuwa pa siguro ako. Sana hindi nila ako kamunghian kapag malaman nila ang totoong ako. Nasa labas ang mga bata. Tanong ko kay Sasha na madaanan ko sa sala, 3 years na itong naninilbihan sa pamilyang Kalisto. Oo lingling naliligo kasama ang ama sa pool. Oh, wala siyang pasok. Ganitong oras ay wala na ito sa bahay dahil sa family day kaya walang pasok ang mga bata pero si boss. Why he's here? Sige po, thank you Sasha. Pumunta muna ako sa labas kung nasaan ang mga bata, para mag good morning at nang malaman nila na magaling na ako. Hindi ko alam kung bakit ang saya-saya ng mga bata, naririnig dito ang tawa nila sa loob ng bahay. Hay yaya, malayo pa nga ako nakita na nila ako. Nasa pool sila habang nakasakay sa kanilang salbabida na hugis pato. Nagtungo ako sa kanila para sa kanilang good morning kiss na lagi naming ginagawa. Good morning babies, ang aga nyo hindi nyo ako ginaisang. Kunwari may pagtatampo ko na sabi pagkatapos nila akong makis sa pisngi. Basa sila kaya basa rin ang pisngi ko pero binaliwala ko lang. Sorry yaya, akala kasi namin hindi ka pa magaling po. Magaling na ako, pwede na nga akong mag-swimming kasama nyo masayang wika ko. Really po? Aha, swim with you yaya please. At sino naman ako para tumanggi gayong may papapi ay si Lysethia? Sige, babalik ako rito, magpapalit lang ako ng panligo. Sabi ko at tumayo. Good morning, ito na naman ako at biglang napalundag ba may nagsalita sa likuran ko, mabuti at hindi naman sobrang malapit. Bumaling ako sa direksyon ni boss at nakita itong nakahiga sa lounger habang nakashade ang mata. Binaba ko pa ang mga mata ko at nakita itong walang pang itaas na damit kaya kitang-kita ko ang maraming pandesal sa tiyan niya at naka-swimming trunk ang boss ko. Hi Lingling, good morning, pero agad ding lumuso ang saya ko sa sistema na mal-iPad ang tingin ko sa kabilang lounger. Ang ganda na ng view, sinira pa ng bruha na ito. Binalingan ko ang mga bata. Kids babalik na muna ako sa kwarto, hindi pa pala ako magaling. Sabi ko sa mga bata at umirap sa dalawa bago tumalikod, for sure nakita yun ni Mr. Gulay Kalisto. Pagbalik ko, sabihan niyo ako kung saan tayo ulit magbabakasyon, okay.
Para alam ni Daddy. Really Daddy, kahit saan po. Yes baby, kahit saan. Babawi ako sa inyo pagbalik ko galing sa business trip. Magpakabait kayong dalawa rito, okay? Malapad ang mga ngiti ng dalawang bata sa kanilang ama. Yes Daddy, and you too po, take care kayo kung saan po kayo pupunta. Do you want pasalubong? Tanong pa nito sa mga bata at lumingon sa akin. Nasa kwarto kami ng mga bata at nagpaalam ito na aalis na. May business trip ito na pupuntahan sa Dubai for 3 days kaya ito siya at pinapapili ang mga bata na kung gusto magbakasyon tulad noong pumunta kami sa Negros ay magsabi lang sila kung saan ang gusto naman nila napuntahan. Mabuti naman at kahit busy siya ay binigyan niya na ng oras ang mga bata, puwera lang ngayon dahil may pupuntahan nga siya. Nona po Daddy, umuwi ka lang po na safe sa amin nilay Cethia po ay masaya na po kami. Again, tumingin ulit si boss sa akin na siya namang pag-iwas ko. Bakit ngayon lang niya na-realize ang gusto ng mga bata? O di kaya, dahil natama na naman siya doon sa sinabi ko na oras para sa kanyang mga anak kaya bumabawi. Kung iyan naman pala, bakit panay pa rin ang tingin niya sa akin? Sige uuwi si Daddy na safe para sa inyo. Thank you kids. Babawi ako sa inyo pagdating ko, pangako. Aniya at nakita ko ang saya ng mga bata. Misa Montaño, umayos ako sa kinatatayuan ko sa gilid ng kama ng mga bata at binigay ang atensyon sa kanya at baka may sasabihin o ipapaalala. Yes boss, call or text me kung may problema sa bahay lalo sa mga bata. Yes boss, gagawin ko po. Sabi ko at nakatitig na naman ito sa akin kaya umiwas ako na magkatitigan kami. Sa pagkakaalam ko na wala namang madumi ang mukha ko, o baka meron na ngayon kaya titig na titig siya sa akin o di kaya wala siyang tiwala kung halimbawa magka-problema sa mga bata ay hindi ako tatawag sa kanya. Sok. Ang masaklap pa, iiwan niya pa ang girlfriend niya rito sa bahay, ayaw sumama dahil may photoshoot daw na pupuntahan. Well, sa bagay, pangit din naman kung kasama niya ang girlfriend niya sa ibang bansa na sila lang dalawa dahil imbes sa trabaho siya mag-focus ay baka libutin pa nila ang buong Dubai para mag-date. Hinatid namin ang daddy ng mga bata sa gate at si Jen Iza ay ihahatid mismo ang boyfriend niya sa airport. Hindi na sumama ang mga bata maghatid dahil malayo na rin lalo at matraffic ngayon. Pag-alis ng kotse na maghahatid kay boss sa airport ay nagpatuloy ang mga bata na magpatugtog ng piano. Ganito ang libangan nila kapag walang pasok o di kaya tapos na silang gumawa ng kanilang assignment. Yaya Mommy. Malapit na po ang birthday ni Daddy, at dahil wala si Daddy sa bahay ay ipaparinig namin sa iyo po ang sinulat namin na kanta para sa kanya then sa birthday niya po ay kakantahin namin ito sa kanya po. Ngumiti ako sa sinabi ni Cethia. Go baby, wow, for sure, matutuwa si Daddy niyo yan dahil may sinulat kayo na kanta para sa kanya. Really po? Opo, remember that Daddy Kale loves you both. Kaya kung ano man ang ipipresent niyo sa kanya sa araw ng birthday niya ay for sure magiging masaya ang ama niyo dahil from the heart niyo ginagawa ang kantahan siya. At ayon naman sa nabasa ko na sinulat niyo para sa inyong ama ay approved na sa akin. Maganda ang bawat key na ginamit niyo at higit sa lahat ang meaning ng lyrics na sinulat niyo. I'm so proud of you too. And of course, magiging proud din si Daddy sa inyo. Alam nyo ba na pwede rin kayo gumawa sa maliit na papel ng message para kay Daddy Kale nyo at isulat nyo ang mga gustong sabihin sa kanya? Wika ko sa kanila at masaya ako na nakikita ko ang kasiyahan sa mga mata ng dalawang paslit. Alam ko na hindi lang ako ang masaya sa mga bata na ito sa kabila ng lahat. Kung buhay ang kanilang ina ay for sure sobrang mas proud pa iyon kaysa sa akin na isang yaya lang, what more kaya siya na isang ina. Malungkot man isipin ang nangyari sa kanya na hindi man lang niya nakita ang paglaki ng mga bata. Habang busy ang dalawa sa kanilang piano lesson sa sala ay umakyat na muna ako sa kwarto ko para kunin ang cellphone na nilapag ko kanina sa kama at baka mamaya may text o tawag na pala si boss sa akin, baka kung hindi ako sumagot ay malilintikan na naman ako. Ngunit wala naman akong nabasa na kahit isa na chat sa kanya. Umupo ako sa ibabaw ng kama at nag-text na muna sa mga magulang ko at kay Carpo na maagang nag-send sa akin ng kanyang niluto na pancake kaya ang reply ko ay sana masarap din sent pero ang reply sa akin ay angry emoji. Nakakatawa talaga asarin ang lalaking iyon. Bumaba na ako sa kama para puntahan ang mga bata sa sala. Did you hear me? Boses ni Jen Iza ang narinig ko.
Nakarating na pala siya galing sa paghatid ni boss sa airport. Sorry tita. Ayoko nang maingay lalo ang piano kaya tumigil kayong dalawa sa kakatugtog dahil naiirita ako. Aniya na galit ang tono sa mga bata. Dahan-dahan lang akong bumaba sa hagdan habang pinaparinggan ito na pinagsalalitaan ang mga bata. Tumataas na naman ang dugo ko sa babaeng ito. Akala ko maganda ang sasabihin pero iniinsulto pala. And you what the heck? Ikaw na naman. Agad kong hinawakan ang hintuturo niya when she points her finger to Amalthea. Kaka-rating mo lang, high blood ka na agad at sa mga bata ka pa talaga nalinas na and wala namang ginawang masama sa iyo. Anong paki mo? Bakit magsusumbong ka sa ama nila? Tumaas ang gilid ng labi ko sa tanong niya. Bakit ako magsusumbong? Kung kaya naman kitang patumbahin. Saad ko habang namimilipit siya sa sakit ng kanyang hintuturo. Isusumbong kita kay Kale, ang lakas ng loob mo para kalabanin ako. Hoy babae ka na isa lang naman na yaya sa mga maiingay na batang iyan. Wala kang karapatan na ganyanin ako, hindi mo ako kilala. You don't even know what can I do for you kapag sinagad mo ang pasensya ko, halos lumabas na ang ugat nito sa kanyang leeg habang gigil na magsalita sa harapan ko. Sabihin mo bilis, ang bagal naman. Kahit ngayon mo natawagan. Utos ko, talaga isusumbong kita, aniya na nakapamewang na galit kung makatingin sa akin. Sasagutin ko pa sana ngunit tinalikuran niya ako. Aba, duwag ang bruha. Gusto ko man siyang sugurin pero hindi ko na nagawa at nagsasayang lang ako ng oras. Are you alright, yaya? Saka pa lang ako lumingon sa mga bata na nasa tabi ko lang pala. Nag-alala sila sa akin na hindi naman ako nasaktan na dapat ako ang magtanong sa kanila, dahil sila na naman ang nakikita ni Janiza. I'm okay, sinaktan ba kayo ng tita nyo, physical? Agad naman silang umiling. Pinagsabihan lang po, sila'y si Thea sa malungkot na boses. Hindi ba kayo magsusumbong kay daddy nyo? Concern ko pero agad naman na umiling ang dalawa na siya namang bagsak ng balikat ko. Bakit naman? Hinaharas kayo ng tita Janiza nyo, bakit ayaw nyo sabihin sa daddy nyo? Gusto nyo ba na ako na ang magsabi? Pinigilan nila ang kamay ko na magsimula na sana akong mag-dial sa number ni Mr. Callisto. Don't yaya ayoko po na makita sila na nag-aaway po, pero hindi tama ang ginagawa niya. Masasanay siya. Umiling sila sa akin. Pinagsabihan lang po kami yaya mami kaya ayos lang po kami. Bukas na lang po kami magpapiano kapag umalis na po ng bahay si Tita Janiza. Wait, takot kayo. Ako na ang magpapiano. Marunong ako promise. Wala silang nagawa na pinatayo ko sila at pinaupo sa sofa at manood sa akin. Umupo ako sa upuan at nagsimula nang nilagay ang mga daliri sa key ng piano. Close your ears baby with your palm. Magko-concert ka po ba mommy? May nakakalokang ngiti ako sa dalawa. Yes baby, walang makakapagpigil sa atin, kakanta tayo at magko-concert na tayo lang na tatlo. Ready, ready, sabay na wika ng dalawa. Nalipat ang mga mata ko sa guest room kung saan ang kwarto ni Janiza pansamantala. Wala na raw itong kamag-anak kaya kinupkup na lang ni Kale dahil of course girlfriend. Watch me girl. Inumpisahan ko magpatugtog, malumanay hanggang sa naging wild na hindi ko alam anong klaseng sound ang ginawa ko. Wala man sa tono ang pinanggagawa ko pero aabot ito sa kwarto ng bruha na iyon, ito lang naman ang dahilan, ang asarin siya. Isa pa, hindi naman talaga ako marunong magpiano, mas magaling pa rin ang mga bata. Damn it! Will you please stop playing that fucking piano? Narinig ko ang pagsigaw ni Janiza pero nagpatuloy ako. Hey! Hey! Tumigil ako dahil napagod na sa ginagawa. Hindi mo ba ako naririnig? Tumangala ako, magkasalubong ang mga kilay ng babae na ito na galit na makatitig sa akin. What? Are you talking to me? Ang sabi ko na huwag kayong magpapiano dahil naiirita ako sa tunog. Got it. Giit nito na kulang na lang ay manakit na sa akin. Fai miss, nagpapatugtog kami dahil kailangan ng mga bata, nag-aaral sila tapos ikaw dyan. Matutulog ako pero disturbo kayo, isusumbong ko kayo kay Kale lalo na ikaw babae ka. Ang tigas ng mga ulo nyo na ayaw ko ng maingay. Tumaas din ang kilay ko sa inaste niya. Girl, sa ating dalawa, ikaw dapat ang marunong mag-adjust dahil una pa lang, this is not your house. Pinatira ka lang, and so what kung girlfriend ka ng boyfriend mo, how about sila?
Kung tutuusin sila na mga bata na nakikita mo ngayon ay sila ang may karapatan sa pamamahay na ito, hindi ikaw, hindi na kung sino, sila ang legal at ikaw isang hamak na illegal. Kaya sa inyong tatlo, ikaw dapat ang mag-adjust, meaning ikaw ang lumayas muna kung hindi mo kaya ang ingay sa bahay na ito. Girlfriend ka pa lang, ganyan ka na umasta, ang lakas naman ng loob mo. Kung magkatuluyan kayo ni boss, aba, ngayon palang hindi na healthy ang inyong relasyon. Higit sa lahat, hindi ka pa handa na maging ina, why? Hindi mo nga sila matanggap-tanggap ang mga bata na ito. Kaya sino ang couple sa atin? It's you, Jen Iza, what more pa kaya sa mga nalalaman ko sa iyo? What? Anong sabi mo? Sumusubre ka ng babae ka, yaya ka lang ng mga paslit na iyan. Wala kang karapatan na sagutin ako. Miss Jen Iza. Sigaw ni Manang Marivic na lumabas galing sa kusina. What Manang? Hindi na po maganda yung ginagawa mo Ma'am Jen Iza, lagi nyo na lang pinag-iinitan ang mga bata. Tama si Lingling, kung ayaw mo ng maingay then maghanap ka ng lugar na hindi maingay. Okay po ba ma'am? In short, gamitin po natin ang utak. Hindi ang bibig, marami ka ng nilabag na rights sa pamamahay na ito. Hindi na yan healthy, huwag mo pong gamitin ang estado mo sa buhay para lang pagsalitaan kami ng ganyan lalo ang mga bata. Hindi ka pa asawa, marami pang pwedeng mangyari lalo kung malaman itong inasta mo sa mga bata ni Sir Kale, may karma ang lahat Ma'am Jen Iza, huwag masyadong mapagmataas sa sarili dahil hindi po bahay sa inyo. Gusto kong palakpakan si Manang Marivic dahil sa sinabi niya pero pinigilan ko ang sarili ko lalo at umuusok na sa galit ang mukha ni Jen Iza, handang-handa na talagang manakit. Kayong lahat, humanda kayo sa akin. Ayan na naman ang pananakot niya. Tapos may ganap ang talikuran kami na hindi muna sinasabi sa amin kung anong ihahanda namin. May saltik na ba ang babae na ito? Saan ba ito dinampot ni Kale at hindi na muna inalam ang buong pagkatao? Dahil ang kilos at ang ugali niya ay hindi na talaga makatao. Umalis si Yaya Marivic kasama si Lysethia papunta sa kanyang dentist ngayong hapon at si Amalthea ay nasa kanyang kwarto at natutulog. Nasa kwarto ako habang naghihintay na magising si Amal para sabay kaming kumain ng merienda. Samantalang si Jen Iza ay nasa guest room at hindi namin alam kung ano ang ginagawa. 2 days na ngayon at bukas ng gabi ang balik ni boss sa Pinas. Kaya siguro hindi lumalabas madalas si Jen Iza sa kanyang kwarto dahil alam niya na wala siyang kakampi rito sa bahay. Kasalanan naman niya kung bakit niya nilalayo ang sarili niya lalo sa mga bata, umaalis naman ng bahay at babalik lang para dito matulog. Wala rin akong natanggap na tawag galing kay boss para pag-alitan ako na sinagot-sagot ko ang girlfriend niya. Hindi ko alam kung nagsumbong ba o hindi ang bruha, at isa pa, wala naman kaming kasalanan. Kung tutuusin may kasalanan pa nga siya sa mga bata. Lahat na nakalap ko na impormasyon kay Jen Iza ay pinaprint ko at pagkatapos nilagay sa isang folder. This is confidential documents kaya kailangan ko itong ingatan na hindi basta-basta makuha ng iba. Gagamitin ko ito hindi para takutin si Jen Iza kundi at nang malaman na isa ito sa mga maitim niya na ginawa sa pamilya ng Kalisto at mga plano niya pang gagawin kasama ang kanyang partner. Nakita ko ang pag-ilaw ng cellphone ko, agad ko itong kinuha katabi ng tablet at binuksan. Si Carpo. Nagtanong lang kung kumusta ako. Nag-reply din naman agad ako na ayos lang naman. Hindi lang siya ang nag-chat sa akin kundi si Diwata at Mommy na rin, kinukumusta lang ako ngayon. Pina-alarm rin ni Mommy sa akin na baka luluwas sila ng Maynila, hindi niya lang masabi kung kailan dahil hindi niya rin alam kay Daddy. Kung pupunta sila sa araw ng pagdating ni boss ay saka na lang ako magpapalam na magda-day off muna ako. Actually, simula na umalis si Mr. Kalisto ay naging busy na rin ako sa mga plano ko kapag wala na akong trabaho sa pamilya na ito. Gawin ko itong magandang alaala and at the same time, I'm so happy na nakilala ko ang mga kambal, malaking bahagi ang binigay nila sa buhay ko. Marami din akong natutunan sa kanila. Nakarinig ako ng mga yapok malapit sa labas ng kwarto ko. Baka si Amalthea na, gising na siya siguro, hihintayin ko na lang siya na pumasok sa loob ng kwarto. Hindi naman nakalak ang pinto ko. Wala pa sina Lysethia at Manang Marivic, baka mamaya pa sila matatapos sa dentist nila. Ngunit ilang minuto na akong naghihintay na may kumatok sa kwarto ko pero wala namang Amalthea na pumasok, naging tahimik lang.
Pero tama naman ako kanina na may narinig ako na yapak. Bumaba kaya si Amalthea papuntang kusina. Baka akala niya na andoon ako sa kusina o sala. Napatigil ako sa ginagawa ko sa aking tablet na may mapagtanto. Hindi kaya si Jeniza. Ayokong mag-isip ng hindi maganda sa kanya ngayong araw, pero possible na tama rin ako. Tumayo ako at pumunta ng pinto, pinahit ang doorknob at lumabas. Tahimik naman ang paligid. Dumungaw ako sa baba kung may tao na sa sala, ngunit wala naman. Baka guni-guni ko lang din iyon kanina. Bago ako pumasok sa kwarto ay pinuntahan ko muna si Amalthea sa kwarto nila ng kanyang kambal para silipin kung natutulog pa ba o lumabas na nga, para mapuntahan ko. Pagdungaw ko sa loob ay nakita ko nga si Amalthea na nasa kama at mahimbing pa rin ang tulog. Napapangiti na lang ako, para kasi siyang angel na natutulog. Napakaamo ng mukha. Lumabas na ako ng kwarto nila at baka makalikha ako ng ingay at baka biglang magising si Amal. Pipihitin ko na sana ang pinto ng aking kwarto para bumalik sa loob na mahadyap ko ang kwarto ni Boss Callisto na nakabukas ang kanyang pinto. Nariyan na ba siya? Ang alam ko ay bukas pa siya darating. Mahinang bulong ko sa sarili ko. Or baka hindi niya sinarado ng maigi bago umalis. Impossible naman, dahil kahapon bago ako pumasok sa kwarto ay hindi naman ganyan kabukas ang kwarto niya. Dahan-dahan ang lakad ko patungo sa pinto ni Boss Kale. At nang malapit na ako ay may narinig ako na kalampag sa loob. Kung narito na nga si Boss at bago yun pumasok sa loob ng kwarto niya ay maingay iyon at hahanapin agad ang mga bata, lalo kung may pasalubong ito. Niluwagan ko ang pinto at nang makita ko mismo ang loob. Parang may gagawin ako na hindi maganda sa ginagawa ko ngayon dahil ganito ako kumilos. Sobrang dahan-dahan na parang magnanakaw at nakamasid pa sa paligid. Pambihira. May narinig na naman ako na kalampag at may boses na nagmumura. Hindi boses lalaki kundi babae. Ang alam ko ay bawal ang pumasok sa kwarto na ito kahit katulong unless kung sinabi ni Boss. Nakapasok naman ako rito pero nandito si Boss Kale at kaharap ko. I'm still searching, hon. Don't worry, I'll send to you right away, of course. I can find it. Okay, bye. I love you. Wait for me. Okay. I'll be there soon. Narinig ko na may nagsasalita malapit sa walk-in closet ni Boss at boses babae nga ang narinig ko and it looks familiar. Nasa loob na ako ng kwarto ng amo ko, pinakinggan ko lang ang nakapasok sa loob. Yes. I found it. Masayang wika nito. Damn. Siya nga ang narito sa loob. Ito na nga sinasabi ko na narinig ko noong una na may narinig ako na kausap niya. Their plans. Umupo ako sa sofa at hinintay na matapos siya sa ginagawa niya. At nang marinig ko ang yapak niya na papalabas galing sa loob ng closet ay mariin lang akong nakatitig sa kung saan siya lalabas na pinto. At nang makita niya ako sa loob ng kwarto ni Boss Kale ay gulat na gulat ang kanyang mukha. You, anong ginagawa mo sa kwarto ni Boss Kale, Jeniza? I asked you again, what are you doing here? Sa pagkakaalam ko bawal pumasok sa kwarto na hindi sa kanya, unless if needed. Tumayo ako ng matuwid habang titig na titig sa kanya. Balisa ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Halos hindi makatingin sa akin. Pilit itong tumawa. Ako pa ang tatanungin mo ng ganyan. Hindi ba dapat iyan ang itanong mo sa sarili mo kung bakit ka pumasok sa kwarto ng boyfriend ko? Giit niya pa na ako dapat ang may kasalanan. Are you sure, dahil ba boyfriend mo siya ay malaya kang makapasok sa kwarto niya kung sa simula pa lang doon ka nga sa guest room pinapatulog? Galit itong bumaling sa akin. Ano bang pakialaman mo kung pumasok ako, sa namimiss ko siya kaya may karapatan ako? Pumayag ba siya? What? Pumayag ba siya na dito ka dapat pupunta kapag namimiss mo siya? Tanong ko sa kanya at tingnan mo ang bruha pumunta pa talaga sa kama at humiga. O common lingling, kahit hindi ko sabihin sa kanya ay papayag siya na dito muna ako mamalagi. He's my boyfriend after all, at magiging asawa ko na rin siya pagkatapos naming ikasal. Kasal ha? Ambisyosa ka masyado, babae ka, akala mo yata na matutupad ang pangarap mo na kasal na iyan ha? Paano kung ilabas ko ang baho mo at nang matuto ka sa pagkakamali mo? Lurnipat ang tingin ko sa hawak niya na folder. Napansin niya ito kaya umupo siya ng maayos sa kama at tinago ang nakita ko na folder sa may likuran niya. Tumaas ang kilay ko dahil balisa na naman ito.
Pinag-cross ko ang dalawang braso ko pa-cross sa aking dibdib at hindi nilalayo ang tingin sa kanya. Ang sabi ni Kuya Dan Ezekiel, kung gusto mong hulihin ang tao na mukhang may nagawang kasalanan ay titigan mo ng maigi sa mata o mukha at once makita ko raw ang kakaibang behavior nito ay ibig sabihin may tinatago na masama o may balak na masama. And what is that? Tukoy ko sa folder na tinago niya sa likuran niya. Ayan na naman ang kanyang devil laugh. Ito, of course my picture mga kuha ito ng photographer ko noong may photoshoot ako. Ibibigay ko sana kay Kale I want to surprise him. Sige, magdrama ka pa dyan Iza, huling-huli ka na. Surprise him. Kaya ba pumasok ka sa walk-in closet niya para itago iyan? Panghuhuli ko pa rin sa kanya, kunwari hindi ko alam ang binabalak niya. Nakita ko itong ngumiti pero kinakabahan. Oo dyan sana ang plano ko kaso ano? Wala akong makita na magandang pagtataguan nito kaya pagdating niya na lang saka ko ibigay sa kanya. Aniya at tumayo siya at humakbang patungo sa labas ng kwarto bitbit ang folder na nasa kanang kamay. Are you really sure about that Jeniza? Mabagal ko na sabi para lang marinig niya ng maigi. Pwede ko bang makita para naman makita ko kung paano ka mag-post? Baka magkaroon ako ng idea para naman maganda ang kuha ko sa aking cellphone kapag nagpipicture kaso kahit ako ay hindi ako marunong mag-selfie eh. Sumbong ko sa kanya na parang kawawa habang papalapit sa direksyon niya. Hindi niya alam kung labat niya ba sa akin o hindi ang folder na hawak niya. Pwede ba? Ulit ko. Natawa ito at biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha sa akin. Kahit anong tago niya ay kitang-kita ko na hindi na maganda ang kinikilos niya. Iba na talaga ang kutob ko, layan na yata ang matagal niya nang hinahanap. Ibibigay niya na sana ngunit bigla niyang binawi at hinawi ang kamay ko. Ipakita ko sa iyo. Ayoko nga, ano ka, sumiswerte. Kung may una man na tao na makita ang picture ko ay walang iba kundi si Kale lamang at hindi ikaw. Naiintindihan mo ba? At saka pa, hindi tayo bati na dalawa para susundin kita, at sino naman ang nagsabi na gayahin kita na bruha ka? Wala rin akong balak na silipin o makita man lang ang mga picture post mo. Paano kung hindi niya magustuhan ang mga kuha sa photoshoot mo? Ayaw mo yun na isa ako sa magiging judge para malaman ko kung pwede ba siya ibigay o ipakita kay boss. Nakita ko kung paano niya pinigilan na sumabog sa harapan ko. Basta magugustuhan niya lahat na ipapakita ko sa kanya, dyan ka na nga. Pero bago pa siya lubusang makaalis ay hinablot ko sa kanyang kamay ang folder para makuha ko. What the fuck? What are you doing? Sigaw nito dahil nabigla sa ginawa ko. Lumayo ako sa kanya at agad kong binuksan ang folder na hawak niya para malaman ko kung totoo ba na mga picture niya ang nasa loob pero hindi, kundi mga papel ito, company files ang nasa loob. How dare you do this to me? Akin na yan kung ayaw mong isa makita sa hukay. Nakakakilabot nito na sabi. Pero imbes na masindak sa sinabi niya ay mas lalo ko pang hindi binigay sa kanya pagbalik ang folder. Ano ito ha? Hindi ito picture Jeniza, ano ang balak mo dito ha? Anong balak mo? Ito ba ang sukli ng kabaitan na binigay sa iyo ng boyfriend mo? Ang lokohin siya. Ang magpanggap ka na nagsisisi ka sa ginawa mong pag-iwan sa kanya, iyon pala may balak ka kaya na bumalik. Halos isigaw ko sa harapan niya ang galit ko. Natawa ito sa sinabi ko. Bakit ang talino mo lingling ha? Well, kung sabihin ko sa iyo ngayon ay ayos lang naman diba, dahil hindi ka na masisilayan ng bukas kung nagkataon dahil bang. Tuldok. I will shoot you in the head kung meron lang akong hawak na baril. I will kill you dahil sa tingin ko, ikaw lang ang makakasira ng mga plano ko. Narinig mo mariin na sabi nito habang pilit pa rin na inaabot ang nakuha ko galing sa kanya habang nasa ere ang mga kamay ko para hindi niya makuha sa akin ang folder. Kaya mong pumatay. Plastic itong tumawa at Marlin na nakatitig sa akin. Oo, kayang-kaya kong pumatay lingling, kaya huwag mo akong ginagalit kung ayaw mong ikaw ang isusunod ko or ang mga bata. Haysek nito, dahil lang dyan sa folder na iyan, kaya mong kumitil ng buhay. Sigaw nito sa akin. Tulad ng pagpatay mo sa ina ng mga bata. Gulat itong napatingin sa akin dahil sa nalaman ko. Pinatay mo ang best friend mo, Jeniza. Mama, saan niyo naman po sila nakilala? Ngayon ko ba sasabihin? Kumain na muna tayo at ako'y nagugutom na. At isa pa may mga bata. Gusto mo ba na marinig nila ang lahat?
Ako kasi, ayoko ko. Mga bata pa sila at alam ko na hindi nila ako malintindihan at isa pa sensitive ang topic natin. Let's go everyone at kumain na muna tayo. Baby ganda, sabayan niyo si Lola. Napangiti ang dalawang bata at agad sumunod sa matanda patungo sa hapagkainan. Samantalang ang mag-asawang Montaño ay nagkatinginan dahil walang idea kung ano ang ibig sabihin ng kanilang ina. Let's go iho, hindi yan sasabihin ni mama basta gutom layan. Kaya kumain na muna tayo. Wika ni Mrs. Montaño kay Kale. Tumanggo naman si Kale sa ina ni Lingling at sabay na silang nagtungo sa dining area. Ang ganda niyo po Lola, natawa ang matanda dahil sa sinabi ni Amalthea. Salamat apo, marami na ang nagsasabi niyan sa akin pero iba pa rin pala talaga ang pakiramdam kung ang bata mismo ang nagsasabi. Feeling ko hindi lang ako maganda, mas lalo pa akong bumabata. Saad ng matanda at tumawa. You are bata pa kaya Lola, you are strong and healthy po, sabi naman ni Lysethea. Bumaling ang matanda sa mag-asawa lalong-lalo na kay Mr. Callisto. Mr. Callisto, gusto ko itong maging apo, iwan mo na ang mga bata dito. Gusto ko ang dalawa na ito. Matalino, ang honest ng mga papuri sa akin, nasisiyahan na wika ng matanda na siya namang nagkibit-balikat ang mag-asawang Montaño at napapangiti si Kale dahil sa magiliw na wika ng matanda. Mama, may mga pasok pa yata ang mga bata. Di dito na sila mag-aaral, maganda naman ang probinsya natin. Di ba mga apo? Malapad naman ang ngiti ng mga bata. Opo, Lola. I want to stay here po, fresh and elegant ang place. I love the trees outside the house niyo po, napangiti na wika ni Lysethea na siya namang ikinatuwa ng matanda at mga magulang ni Lingling dahil sa bibong bobo ang mga ito. Inaasikaso na muna ni Kale ang kanyang mga anak bago siya umupo para kumain. May mahabang table ang naroon sa dining na kung saan maraming nakahain na iba't ibang pagkain. Pagpasenyahan mo na si Mama, Mr. Callisto. Namimiss niya lang siguro na magkaroon ng apo na maliliit. Bumaling si Kale sa ama ni Lingling. It's okay sir. Sagot niya. Nag-umpisa na silang kumain at magana ang matanda dahil sa dalawang paslit na kasama nila sa hapagkainan, parang namimiss nito ang kanyang mga apo na noon ay isa siya sa mga nagbabantay, sina Dayton, Dulan at Danzekiel at Sheldon at dahil malalaki na ang mga apo niya ay wala na itong kasabay na kumain o di kaya magtsaa sa mag-usap sa garden kundi ang kanyang anak na lalaki at ang asawa nito. Kaya sa pagdating ng dalawang kambal ay nanimbalik ang sigla at the same time gana nito sa pagkain dahil sa dalawang bibo na bata na kasabay nila. Hanggang sa natapos silang kumain at dahil alam nila na pagod ang mga bata ay pinasamahan na muna ng mga kasambahay at ina ni Lingling na pumanhik sila sa kwarto ng dalaga para magpahinga. Talaga po, are we allowed po? Yes naman, at try nating tawagan ang anak ko at baka gising pa siya ngayon. Dahil sa sinabi ng ginang ay mas lalong nabuhayan ng loob ang mga bata lalo at namimiss na nila ang kanilang yaya Lingling. See you later daddy. May pahabol pa si Lysethea sa kanyang ama habang nasa gitna na sila ng hagdan paakyat. Yeah, please behave there, okay. Yes daddy, we love you. Wika ng kambal at napangiti naman si Mr. Callisto dahil ang sweet ng kanyang mga anak. Samantala, nasa dining area pa ang matanda at ang anak nito na si Mr. Montaño at nagtsatsaa, na ikwento ng apo ko na wala na ang kanilang ina o asawa mo, tama. Mapait na ngumit si Kale sa matanda at unti-unting tumango. Opo after niya pong ipanganak ang mga anak namin ay saka naman siya kinuha sa amin dahil marahil sa may sakit po ito sa puso at hindi nakayanan. Kasal ba kayo sa simbahan? Malungkot na umiling ng ulo si Mr. Callisto. Civil wedding muna po ang nangyari sa amin. I already proposed to her para sa simbahan na sana ang kasal namin, pero ang sabi niya na saka na lang kami ikasal after ng pagpanganak niya para makasama namin ang mga bata habang ikakasal kaming dalawa and suddenly, iiwan din pala niya kami. Kung alam ko lang di sana pinilit ko na lang siya na makasal kami sa simbahan dahil pangarap niya po iyon. Malungkot nitong wika. I'm sorry to hear that iho. It's okay ma'am. Unti-unti ko na po natatanggap na wala na po talaga siya, masakit lang na isipin na maaga siyang kinuha sa amin. Hindi man lang niya nakita ang mga bata na lumaki at malungkot na huling silip at yakap niya na pala iyon na marinig niya ang iyan ng mga bata. I know, everything happens for a reason.
And I hope kung saan man siya ngayon ay masaya siya lalo sa mga anak namin, wika ni Cale. Bumalik na si Mrs. Montaño at tumabi sa kanyang asawa, sinabi nito na nagpahinga na muna ang mga bata sa kwarto ni Lingling habang naghihintay na tumawag ang kanilang anak na si Lingling sa kanila. Tama, may mga bagay talaga na minsan hindi natin ine-expect na mangyari. At sa usapang kamatayan naman ay iyan ang bagay na hindi natin mahuhulaan kung kailan o hanggang saan na lang tayo sa mundong ibabaw. Anyway, sa pagsasama niyo ba, may sinabi ba siya about sa pamilya niya? Natuon naman sila sa matanda dahil sa tanong nito. Hindi masyadong nagkukwento ang asawa ko ma'am lalo na sa family background niya. Nakasama ko siya sa trabaho, hanggang naging kami at naging asawa. Basta ang sinabi niya sa akin na noong namatay ang kanyang ama ay nag-asawa ulit ang kanyang ina. Saad naman ni Cale. Tama ka, ito ang alam ko na nangyari sa kanyang ina. Alam mo mama, tanong naman ni Mr. Montaño sa kanyang ina. Of course si Mona na ina ng asawa mo Mr. Callisto ay kadugulang din namin. Pareho silang nagulat sa sinabi ng matanda. Really mama? Hindi na nakatiis si Mrs. Montaño upang magtanong. Oo, anak na panganay ni Pablo si Mona sa unang asawa, dahil sa curiosity ay nakinig sila ng maigi sa kwento ng matanda. Si Uncle Pablo, akala ko ba wala silang anak sa unang asawa niya? Oo, si Uncle mo Pablo mo, meron? Kaso pumunta ng ibang bansa ang ina ni Mona kaya iniwan siya kay Pablo hanggang sa nagkaasawa si Pablo at hindi yata masyadong magkasundo sina Mona at sa bago niyang kapatid sa pangalawang asawa kaya umalis ito hanggang sa Manila na nagtatrabaho hanggang sa nakapag-asawa kaso nga lang iyon nga, may sakit din sa puso ang unang asawa. So alam mo na iho, sa tatay siguro nagmana ang asawa mo sa sakit sa puso. Noong namatay ang asawa ni Mona ay ilang taon din ay nagkaasawa siya ulit at nagkaroon ng 2 anak, paliwanag ng matanda na siyang ikinagulat ng 3. Chapter 12. Paano niyo ito nalaman mama? Tanong ni Mr. Montaño sa kanyang ina. Masama ang pinukol ng matanda sa kanyang anak. Hindi ako tsismosa ha, kinikwento ko lang sa inyo ang nalalaman ko. Naikwento lang yan ng kapatid ko and of course iyan din ang sinabi ni Mona sa akin noong minsan nagkita kami sa Maynila at noong pinakita ni Chalden ang picture ng mga anak mo Mr. Callisto sa akin and of course ang picture ng kanilang ina nila ay doon ko napagtanto na family related lang pala tayo. Na ang nasa picture ay iyon ang anak ni Mona, pero hindi ko na alam kung ano ang sunod na nangyari. Nalaman ba agad ito ni Mona at nakabisita sa funeral ng anak niya o hindi? Hindi po. Wala pong pangalan na pumunta ay Mona ang pangalan madam. Ibang family po ang pumunta sa asawa ko or hindi ko lang nabigyan ng atensyon ang bagay na iyan dahil sa nagluluksa ako at may mga bata po. Ang alam ko sa panahon ay parang wala ako sa sarili. I see, valid naman ang reason. Matagal na rin na hindi kami nagkikita ng batang iyon kahit sa ama niya, marahil may tampo. Wow, mabuti at narito ka mama, naliwanagan kami. Si Mr. Montaño sa kanyang ina. Kaya hindi iyan chismis at gawa-gawa lamang. Wala po akong sinabi mama, ayan, para klaro, ani ng matanda kaya mahinang natawa ang mag-asawa at si Cale naman ay hindi makapaniwala sa nalaman. Na ganito pala ang sinapit o buhay ng kanyang asawa, kaya pala ayaw nitong ikwento ang tungkol sa pamilya niya. Wala akong masyadong alam sa mga pinsan ko dahil focus ako sa buhay at pamilya ko. Kung hindi sinabi ni mama ay hindi ko malalaman ang mga bagay na ito. Mito ngayon ko lang nga alam na may anak pa pala si Uncle Pablo. Mailap kasi iyang kapatid ko para wala ng gulo sa pamilya. 50, ang 2 cute na bata na mga anak mo Mr. Cale ay kapamilya ay blood related sa pamilya ng asawa ko. For sure matutuwa si Chalden nito, wika ng ginang at kahit si Cale ay sumang-ayon sa sinabi nito. What a small world nga raw ang nangyayari na muling binigay ng pamilyang Montafio ang susi sa totoong pagkatao ng kanyang dating asawa. Nakakalungkot lang dahil sa haba ng panahon ay ngayon niya lang nalaman ang bagay na sinasabi ng mga Montaño family na hindi kayang sabihin ng dati niyang asawa. Cale can't wait to go back to Manila para bisitahin ang kanyang asawa para humingi ng tawad at ibalita ang tungkol sa kanyang nalalaman. Pero sa ngayon, ang nasa isip ni Cale ay makita si Lingling o Chalden para sa kanyang mga anak.
Salamat po sa inyo madam, hindi ko akalain na marami akong madidiscover sa pagpunta ko rito tungkol sa pagkatao ng asawa ko. Iyon nga kaya nakikiramay ako, masakit na nagmana ang sakit ng kanyang ama sa kanya, kawawang bata, pero wala na tayong magagawa dahil matagal na rin siyang nawala. Sa tingin ko kung naririnig man tayo ngayon ay masaya siya for sure na nakilala natin siya ng lubos. Ngayon lang naman kita nakausap at ayokong magsalita ng basta-basta hanggat wala sa harapan ko ang tao, paliwanag ng matanda. Iyon nga po, pero sa ngayon, narito po kami ng mga anak ko dahil namimiss na nila ang kanilang kinilala na yaya at ito po ay ang anak nyo. Sa totoo, wala po akong idea kung sino po siya. Noong nag-apply siya ng trabaho ay kapag nakita ko ang biodata ng mga applicants ay doon na ako bumabasi at hindi na ako nagpapaimbestiga. Familiar ang kanyang apelyido at nasa isip ko na maraming ganon na pangalan kaya wala po talaga akong idea na anak nyo na pala ang nagtatrabaho sa amin. Pasensya na po, Mr. and Mrs. Montaño dahil kung alam ko, hindi ko na talaga siya tatanggapin. At ito nga po, may nagawa pa akong kasalanan sa kanya dahil may pangyayari sa bahay na hindi inaasahan at isa siya sa napagbunutan ko ng galit. Hindi maiwasan ni Kale na mahiya habang sinalaysay niya ang tungkol kay Chalden. Iyon nga noong nakita ko ang anak ko na umiiyak, ang sarap mong puntahan para makatikim ka ng suntok mabuti na lang at napigilan pa ako ng asawa ko, Chalden is our princess, hindi naman iyan liyak kung walang dahilan. She is our happy pill tapos makikita lang namin siyang umiiyak dahil namimiss niya ang mga anak mo kaya nakakadurog ng puso na mugto palagi ang kanyang mga mata, wika ni Mr. Montaño. Napayuko na lang si Kale dahil sa isiniwalat ng ama ni Lingling. Malaki ang pagsisisi niya dahil sa ginawa niya sa dalaga at ito ang bagay na bago sila bumalik ng Maynila ay makausap niya ito. I'm sorry sir, kasalanan ko po ang lahat at handa akong lumuhad sa harapan ng anak niyo para lang mapatawad niya ako sa ginawa ko sa kanya, nagsisisi po ako sa ginawa ko sa kanya. Lalo ngayon nakikita ko sa mga anak ko na gusto nilang makita ang anak niyo po. Malambot ang puso ng anak ko at alam ko mapapatawad ka rin niya. Sinubukan niyang pasukin ang ganyang trabaho just to experience how does it feel to be a yaya, hindi naman namin mapigilan na tumagal na pala siya sa inyo, marahil napamahal na rin siya sa mga bata. Kaso nga lang, umalis patungo sa ibang bansa wika ng ina ni Lingling. Magbabakasyon lang po ba siya roon? Gaano po katagal? Tanong ni Kale at para masabihan niya ang mga anak niya na balikan na lang ang kanilang yaya Lingling kapag nakauwi na ng Pilipinas, lalo at ayaw siyang kausapin kapag tinatawagan. Sa pagkakarinig ko na sinabi niya na may pupuntahan sila na tao kasama ang kanyang mga kapatid, may binanggit sila na makikipagnegosyo lang at kapag natapos na ang transaksyon nila doon at nagtagumpay ay saka palang babalik ng Pilipinas. Ewan ko ba sa mga batang iyon, mas gusto pang magnegosyo sa ibang bansa. Wika ni Mrs. Montaño, kunot noo naman si Kale sa narinig. Hanggang sa naalala niya ang tungkol sa nakita niya na file sa kwarto ni Miss Chalden kaya kinabahan siya. Iyan ang sabi sa inyo ng apo ko. Napatingin ang mag-asawa sa matanda. Oo mama, di nga. Ang alam ko kasi sinama ng mga anak niyo na lalaki si Chalden sa ibang bansa para doon daw gaganapin ang proposal ni Carpo at Chalden sa susunod na linggo. Ani ng matanda at nagtaas, kilay at kumukurap ang mga mata niya sa mag-asawa na sumang-ayon sa sinabi niya tungkol sa kanyang apo at lumingon kay Kale na nakayuko ang ulo at nasa glass table nakatingin sa mismong tasa na wala ng laman na tea habang malalim ang iniisip. Una, hindi naiintindihan ng mag-asawa at nang nahulaan ang gusto ng matanda ay saka pa lang sila tumango at sumang-ayon. Iyan pala ang plano nila mama ito talagang si Carpo na mimigla. At doon palang umangat ng tingin si Kale sa mag-asawa at sa matanda. Pwede ko po bang malaman kung saan mismo sila na bansa? Gusto ko po silang puntahan, may gusto lang akong malaman. Tumaas ang gilid ng labi ng matanda na makita ang mukha ni Kale na nahihirapan na magdesisyon. May gusto kang malaman o para pigilan ang proposal ni Carpo sa apo ko? Panghuhuli ng matanda at nagkatinginan ang mag-asawa dahil sa pinanggagawa ng kanilang ina kay Kale. Nalilito ang isip ni Kale pero agad naman siyang sumagot na pareho. Mr. Callisto, lalaki sa lalaki, walang paligoy-ligoy at gusto ko ang tamang sagot na manggagaling sa mismong bibig mo. Sir, do you like my daughter? Sabay napalingon ang matanda at mag-asawa sa gawin ni Kale at hinihintay ang sagot nito sa tanong ni 2/3 Mr. Montaño.
Napaupo ng maayos sa upuan si Kale pagkatapos marinig ang tanong sa kanya. Lakas loob niyang sinabi sa harapan mismo ng mga magulang ni Chalden. Yes sir, I like your daughter. No, I mean, mas higit pa sa pagkagusto ang nararamdaman ko sa kanya. Mahal ko po siya, did you hear that Mommy Lingling? Sabay na napalingon ang mag-asawa, ina at si Kale sa kanilang likuran kung saan naroon nakatayo si Amalthea at Lysithea habang hawak ang tablet ni Chalden. Yes sir, I like your daughter. No, mas higit pa sa pagkagusto ang nararamdaman ko sa kanya. Mahal ko po siya kaya lang, shit. Bigla kong nabitawan ang phone ko sa ibabaw ng counter at muntik pa akong mabulunan sa ng tubig dahil sa narinig na sinabi ni Boss Gulay kaya sa sobrang pagpapanik ko ay tumakbo ako at pumunta sa loob ng kwarto at sumampa sa kama para maisabsob sa una ng mukha ko para doon tumili at baka magising ang mga kuya ko na nasa kabilang kwarto at natutulog. He said that. Ako ba ang sinabihan niya? Para ba talaga iyon sa akin? Wow! Para akong isang baliw sa ginagawa ko na nangingisay sa kilig dahil lang sa narinig ko. Tumihaya ako ng higa at nakatutok sa kisame ng kwarto ko ang mga mata ko. Umiinit ang pisngi ko sa sobrang kilig kaya nasample ko ito. Ngunit napangiwi na lang ako na medyo napalakas ko ang sampal ng pisngi ko, kawawa naman. Talaga bang siya ang nagsabi? Nasa bahay talaga sila sa Pilipinas. Sinabi niya ba iyon sa mga magulang ko? Tama ba ako? Kausap ko sa sarili ko habang nakatingin pa rin sa kisame na kulay off-white at sa gitna nito ay may nakasabit na chandelier. No way. Hindi ako ang sinabihan niya kundi si Jeniza. Tama para iyon kay Jeniza. May mga parts lang doon na hindi ko naabutan dahil huli ko nang narinig. Tama, pero parang impossible naman siguro ano. Naroon talaga sila sa probinsya. Para akong baliw na panay at sagot lang din sa katanungan ko. Kasi kanina kausap ko lang ang mga bata dahil nakita ko sa phone ko, nag-chat si mommy sa akin na tumawag ako gamit ang tablet ko na iniwan sa bahay at gulat na gulat ako na makita ang mukha ang kambal na si Lysithea at Amalthea sa screen. Akala ko pa nga na naginip lang ako kanina na nakita ko sila. Mabuti na lang at gumalaw at nagsalita ang mga ito. Sobrang namimiss na ako ng mga bata, ganoon din naman ako at sobrang nanlambot ang puso ko na malaman na pumunta talaga sila sa probinsya para puntahan sana ako dahil hindi ako sumasagot sa mga tawag nila. Pumunta sila ng condo unit nang malaman nila na wala namang gaanong nangyari sa ulo ni Amalthea noong nahulog ito sa hagdan pero continue pa rin naman ang check-up ng bata para makasiguro, ngunit sa pagpunta nila ay wala na ako. Ginawa ko kasi yun para maghilam ang sugat ko sa nangyari. Ginawa ko liyon sa pag-aakala na maging maayos na ako kapag hindi ko sila makakausap pero nagkamali ako, dahil lagi kong naalala ang mga bata, napamahal na sila sa akin kaya panay ang iyak ko tuwing gabi. Kailangan ko ring gawin na hindi sila pansinin dahil hindi ako makapag-focus sa mission ko dito sa ibang bansa kung maalala ko ang mga mukha ni Amalthea and Lysithea, pero sobrang miss ko na talaga sila. I want to kiss them and give them a warm hug. Mga bata lang balingling. Ilang beses akong napakurap habang nakatitig sa kisame. Mga bata lang ba talaga o may iba pa akong namimiss? But then his image, his face and figure ay bigla na lang nabuo at sa kisame at nakatitig din sa akin habang nakangiti. Oh my gulay, bulyo ko dahil pakiramdam ko, mababaliw ako ng maaga. Get out of my mind. You. Turo ko sa mukha niya sa kisame na akala mo naman andoon siya. Damn. Bumaba ako ng kama at pumunta muli sa kusina para kuriin ang cellphone ko sa lamesa. Ngunit bagsak ang balikat ko na makita na wala ng tao sa screen at naka-off na rin ang tablet. Sabagay, sa ginawa ko ba naman na pag-iwan ay akala nila pinatay ko na ang tawag kahit naka-on pa ang camera. Di bale, mamaya ko na lang tatawagan si mommy at baka guni-guni ko lamang ang lahat at iyon pala, wala palang bisita sa loob ng bahay. How about kaya si Yaya Nanay? Matawagan ko nga para malaman kung totoo na ba ang nakikita ko o naghahallucination na pala ako. Ngunit walang sumagot at baka busy nga si Yaya Nanay. Kaya ang ginawa ko, chinat ko na lang siya. Kakagaling lang namin ng kuya ko sa isang transaksyon at masasabi ko na nagtagumapay ako lalo at kasama ko ang mga kapatid ko na si Kuya Dayton, Kuya Delon and Kuya Dan Zekiel. Kung hindi marahil sa kanila ay maging malala ang mangyayari sa akin. At sa susunod na linggo ay uuwi na ako ng Pinas para naman makapagsimula na ako ng aking negosyo.
Pumunta lang naman ako dito sa ibang bansa kasama ang mga kuya ko dahil nakipagkita lang ako sa isang tao na wanted na sa Pinas pero nandito siya ngayon sa ibang bansa. Hanep na gerang na iyon. Ready. Lumingon ako kay Kuya Dela na nasa gilid ko lamang at ngumiti at dahan daw ang tumango para hindi sila mag-alala sa akin, sa kabilang gilid ko naman ay naroon si Kuya Dan Zekiel at Kuya Dayton. Narito kami sa isang sikat na hotel sa Singapore na pagmamayari ng isang kilalang engineer at architect na naging kaibigan ng mga kuya ko. Ang iba kasi ay nakilala ko na rin sila dahil kung wala sa website ay nasa magazine ang mga pangalan nila like Valentino, Navarra, Montenegro at marami pang kasama sa pagpapatayo ng hotel na ito na halos maging kulay ginto na sa sobrang ganda ng loob, pero hindi ko maa-appreciate sa gayong may kailangan akong gawin. Patungo kami sa isang VIP room na inarkila namin na doon magkita sa negosyante na ito. Number 1 rule kapag may ka-transaction ka, huwag kang kabahan and be yourself, hindi mo makukuha ang kanyang loob kung mahina ka, sa bandang huli ikaw pa ang talo, kaya galingan mo. Si Kuya Dayton. Isipin mo na ito ang unang beses mo na isalang ka sa isang business transaction para sa mga susunod na negosyo mo na meron ka na sa pag-uwi ng Pilipinas ay kabisado mo na ang pasikot-sikot ng negosyo, from assets, share, liabilities and so, para hindi ka maloko sa bandang huli. Ito naman ang sinabi ni Kuya Dian sa akin. Ganoon pala iyon. Huwag kang mag-alala, huwag kang magpapakita ng takot. Kung may gagawin siyang hindi kaaya-aya ay pindutin mo lang ang device na binigay namin sa iyo. But if, by any chance, kung manggiaban siya, time to use your weapon if necessary. Wika naman ni Kuya Dan Zekiel. Parang sasabak ako sa gyera nitong ginagawa ko dahil walang kasiguraduhan kung ano ang magiging resulta sa pag-uusap namin ng tao na ito. Gusto ko lang siyang mapaamin. Nagkukunwari kaming mga kakampi niya sa negosyo para naman makakuha kami ng lead tungkol sa trabaho na meron siya. Be careful siya, umalis na sa unit niya. Ulit ni Kuya Dan Zekiel sa akin. Sige kuya, sambit ko pero ang utak ko ay may takot pa rin. Ginulo ni Kuya ang buhok ko kaya nainas ako bigla. Ayos na pag-ponytail ng buhok ko eh. You're not ready, so, we come with you. Pero, don't worry, you lead and talk to him while US. Makikinig lang kami sa lahat ng conversation you, while mocking that person, alright. Good luck baby, this time inis naman akong napatingin kay Kuya Dayton. Baby ka riyan, dumungaw si Kuya Dayton at Dian sa akin habang sabay kaming apat na naglalakad patungo sa VIP room kung saan ko kakausapin ang matandang lalaki. Ayaw mo nang tinatawag ka naming baby dahil ang gusto mo, iba na ang tatawag sa iyo niyan, ha baby. Makahulugang wika ni Kuya Dian sa akin na agad ko namang pinabulaanan. What? Hindi ang ibig kong sabihin na malaki na ako, hindi na ako baby. Still, you are still our baby chubby bubbly. Tinampal ko ang braso ni Kuya Dan Zekiel na agad naman niyang hinawakan at tumawa. Alam talaga paano ako asarin, lakasan mo pa at baka isumbong kita kay Mama Granny na may pinaiyak ka na babae. Napapatitig ito sa akin, may gulat at mangha sa kanyang mukha kaya umiling ito, akala mo wala akong alam. Meron, kalahati, hindi ko siya pinaiyak kusa siyang umiyak. Whatever, we're here, go chal, you can do it. Isipin mo kung bakit tayo pumunta dito sa ibang bansa. Tumango ako sa sinabi ni Kuya Dian. Buo ang loob na tatapusin ko ang misyon na ito bago ako makipagkita sa mga bata. Pagbukas ng pinto ay pumasok kami sa isang VIP room na kung saan exclusive lamang ito sa mga business tulad sa gagawin namin. Nasa labas ang mga kuya ko para abangan ang bisita namin, malalaman nila kung papunta na ito dahil may inutusan ito na tao para matrack kung saan na siya ngayon. Kung hindi siya susulpot at makatunog na siya sa mga plano namin ay saka pa kami kikilos na madakip namin siya. Bakit kailangan na madakip para ikulong? Dahil marami na rin silang nagawan ng mali. 5 minutes to go, he will be here in a bit. Isang anunsyo ang narinig ko sa aking device na nakalagay malapit sa tenga ko, sapat para makaintindihan kami at matulungan nila ako. Sa pabilog na lamesa ay nilapag ko ang mga fake documents, fake case na kunwari may laman na totoong pera na nakahanda para kung humingi ay may malabot kami at magpatuloy ang show. Isang minute and he's already at the lobby, wala nang atrasan ito. He's here,
Pagsabi ni kuya, bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang isang may edad na lalaki na pumasok. Tumayo ako galing sa pag-upo bilang paggalang at nakita ko ang paghagod ng kanyang tingin sa akin mula ulo hanggang paa. What a pervert old man. Nagsuot lang naman ako ng black bodycon dress para magmukha naman akong formal at normal na tao kahit ayaw ng mga kuya ko dahil sa hindi niya deserve ang makita akong ayos, but this is business kaya wala silang magagawa. I can wear whatever I want. If that old man attracted me knowing he's already married, then let him taste his own medicine. Gagawin ko ang lahat. Ako ang haharap sa lalaking ito. While my kuyas, ay ayon kunwari nasa labas ang dalawa at nasa loob ng room ang para silang mga bodyguard ko, binabantayan ako. Nakasut na kulay black at may shade pang nakalagay sa kanilang mata with earpiece. Bagay naman sa kanila, kaya pala, halos magkabalya na ng ulo ang ibang nanunood sa kanila habang naglalakad kami lalo na ang mga kababaihan. Hello, Miss Beautiful. Hi Mr. Kurdapo or Kurdapyo. Well, kahit saan sa dalawa. Bagay naman pala sa kanya ang apelyido niya. Narinig ko ang tawanan ng mga kuya ko sa earpiece habang nagbabantay sa labas, habang nasa loob naman si Kuya Dian na ngayon ay umiiling. Hoy, kayong apat, pakisabi sa boss niyo na ang bansot ng apelyido niya. Kausap ni Dan Zekiel kung sino man ang tinutukoy niya na kasama ni Mr. Kurdapo, baka mga bantay. Gusto ko mang matawa dahil sa pang-aasar ng mga kapatid ko ay pinigilan ko na lang ang sarili lalo at kailangan na magseryoso habang kaharap si Mr. Kurdapo. Ang mga kuya ko talaga, akala ko ba seryoso? Batay sa investigasyon na nakalap namin ay bukod sa may lahi siyang Pinoy ay may ibang lahi pa siya. At dahil pa iba-iba ang kanyang identity kaya malaya siyang makagawa at agad ma-approve sa mga business na gusto niya na ipatayo. Or marahil, binabayaran niya ng malaking salapi ang tao para magawa agad ang gusto niya na walang kahirap-hirap. Malaking kasalanan iyan. Hindi na naging patas ang lahat at napabayan. Pero ngayon, magbabago ang buhay niya dahil sisiguraduhin ko na gagawin ko ang lahat para mapabagsak ko lamang ang iligal na negosyo ng taong nasa harapan ko. Why? Bukod sa gusto niyang kunin ang company ng mga Kalisto ay kamuntikan na rin na mahulog ang isang company namin sa bitag niya. Mabuti na lang at nalaman agad ng isa sa pagkakatiwalaan namin na tao sa trabaho at ang tao na inutusan ni Kurdapo ay bagay na hindi ko na alam kung saan nilagay ng mga kuya ko. Kung pinakulong ba o may ginawa silang hindi maganda. Have a seat Mr. Kurdapo, how are you, anyway? Magalang kong bati sa kanya. Ngumiti ito ng malapad sa akin. Kahit nasusuka ako sa mga paninitig niya ay nilalabanan ko na lang kesa namang tatakbo ako sa labas para sabihin na hindi ko na kaya. I'm good, Miss Beautiful. Thank you for asking me how I am, knowing that I'm not feeling well a while ago. Saad niya pa na may malungkot na boses. Ipal din itong lalaking ito. Kahit saang banda, naiinis ako sa pagmumukha niya. Nagpasalamat ako sa staff na naghain ng makain namin sa table lalo na ang tubig na nasa bote. Pwedeng-pwede itapon sa kanya ang laman kung sakali gumawa siya ng kabastusan. I'm glad Mr. Kurdapo that you're okay now. If you don't mind, what happened? Napatingin si Kuya Dylan sa akin. Ngumiti lang ako sa kanya para ipaalam na hayaan na muna ako. May away lang na naganap between my wife. Your wife. Yeah. Jen Iza and I had a fight over the phone. Jen Iza. Yes, isa siya sa magaling na model na nakilala ko. We started as friends and when I found out na may boyfriend siya sa Pilipinas and I know that guy, that ruthless bastard Kalisto na pagmamay-ari ng iba't ibang real estate and mall, I hate that guy so much, so sinabi ko kay Jen Iza if he loves my money, hihiwalayin niya ang boyfriend niya and she will marry me. I manipulated her, and she agreed. Aniya sabay halakhak. Mariin ang titig ko sa kanya na, nakikita ko ang pagiging demonya niya. Oh, did I talk too much? Umiling naman ako sa tanong niya. No sir, I'm glad that you're opening your situation to me. And I would love to hear more of you. Sabi ko na lang kahit ayaw ko naman talaga pero dahil na-mention niya si Jen Iza at Kalisto na for sure si Boss Kale ang tinutukoy niya, kaya ay gusto ko pang makinig sa kanya with recording device of course. So Jen Iza is your wife and she married you because of money. Exactly. Oh, so interesting. I love to hear more of your love journey Mr. Kurdapo.
Kunwari na sabi ko, since you hate Cal Callisto. Am I saying it right? Matalim ang tingin niya sa goblet habang hawak niya ito na para bang naroon ang tao na kinalinisan niya lalo at binanggit ko. Yeah well, isa lang naman siya sa taong nagpatamba sa negosyo na sinimulan ko. Nauna ako sa kanya pero siya pa itong sumikat, so I did a possible way para mapantayan ko siya. At may sikreto pa ako, gusto mo bang malaman? Mas lalo akong napapangiti dahil tiwalang-tiwala ang lalaking ito sa akin. What is it? Don't worry, wala akong pagsasabihan at makakaasa ka. That's why I like you. Huwag mo akong hanapan ng paraan para hiwalayan ko ang asawa ko. Yuck, yuck, yuck. No way, ikaw. Huwag na lang at hayaan ko ang sarili ko na maging single habang buhay kung ikaw naman ang mapapangasawa ko. Tumawa ako. Alam ko na marami ng mura ang mga kuya ko habang nakikinig sa amin ni Mr. Kurdapo pero dahil ayaw nilang makisali ay hinayaan na muna ako lalo at nasa exciting part na kami. Who knows? Mr. Kurdapo, pwede mo pa akong maging kabit, natawa ang matanda. I have a lot of mistresses but don't worry, gagawin kitang prinsesa at hiwalayan ko ang asawa ko for you, Miss De La Paz. De La Paz, iyan kasi ang binigay ko na pangalan sa kanya and about sa email na binigay ko sa kanya na documents ay peke para hindi niya matunugan kung sino ang kausap niya. Of course, para hindi ako makilanlan bukod sa damit ko ay nagpakapal ako ng make-up, red lips and red hair, gamit ko ay wig para naman madali lang ibalik sa dating kulay na black. Nagpatuloy ang lalaki. Gusto ko lang naman kunin ang lahat ng papeles ni Callisto, lahat na documents para sunugin or para mapasa akin, dalawa pa lang dyan ang pinag-iisipan ko na gawin, and of course hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong ng asawa ko na si Janiza. Kaso, naging palpak ang trabaho niya dahil nahuli siya ng isang yaya sa bahay ng mga Callisto, kaya siya ang next subject ko na ipapatay. Kinilabutan ako sa sinabi niya pero narinig ko na may sinabi si kuya na kumalma lang ako at huwag magpahalata na natatakot ako sa kanyang banta at nasa harapan niya na ang tinutukoy niya. Kinalma ko ang sarili ko lalo ang ekspresyon ng aking mukha. Kunwari, namamangha sa kanyang mga plano. Wow! I'll bet you can do it, Mr. Kurdapo. Good luck. Ngumiti siya at uminom ng tubig. I will. Lalo ngayon na may taong naniniwala sa akin, alam mo ba sino siya? Sino po? You, Miss De La Paz, yuck. Yuck. Sorry Miss De La Paz. Ang sarap mo palang kasama kaya hindi ko mapigilan na magkwento at magsabi ng kung ano-ano. Ang tagal kasi umuwi ng asawa ko kaya siguro ito ako at bored na bored sa bansang ito. Kung hindi lang ako wanted sa Pilipinas. Wanted ka sa Pilipinas. Nabigla si Kurdapo sa sinabi niya ngunit kalaunan ay ngumiti lang ito at talagang pinagmamalaki pa talaga, kahit may idea na ako ay hindi ko pinapahalata sa kanya na alam ko na wanted na siya sa Pilipinas at ibang bansa. Tuldok. Lumingon siya na kung saan ang gawin ni Kuya Dian na nakaharap sa amin habang malapit ito sa pinto nakatayo ng matuwid at nasa direksyon namin ang tingin. Medyo malayo si Kuya sa lamesa pero alam ko na ang mga mata niya ay nakafocus sa akin kaya kung may gagawin man ang lalaking ito ay alam ko na safe ako dahil andito si Kuya Dian habang nasa labas naman ang dalawa kong kuya para magbantay lalo at may kasama si Kurdapo ng mga bodyguard. Baka marinig niya kung sasabihin ko sa layo ngayon, Miss Beautiful. Yuck, ayoko talagang ganyan ang tinatawag niya sa akin. Hindi bagay sa kanya nang galing ang kataga na iyan. Yuck talaga. Don't worry Mr. Kurdapo. I'm the boss here and they are my employee. So, no need to worry. And actually that man is deaf, kaya kahit anong sasabihin mo o aminin mo sa akin ay hindi niya po tayo maririnig. Ngiti kong sabi sa kaharap ko at nakita ko ang pagtaas ng gilid ng labi niya. At narinig ko sa earpiece na nagmura si Kuya Dian at tumawa ang dalawa kong kuya sa labas. Saka na ako hihingi ng sorry sa kanya after nito. Ganoon ba? Mabuti naman kung ganoon dahil marami na akong sinasabi simula kanina pa. Dagdag niya pa, don't worry, you can talk to me about whatever rants you want to tell. I can lean my ears on you, kumbinsido ko pa para mas lalo niya akong pagkatiwalaan. Why did I know you so late? Kung nauna pa kitang nakilala ay baka may chance pa na naging tayong dalawa. Tumawa ako pero sa isip ko minumura ko na siya at ganoon din ang mga kuya ko. If you're not comfortable, Chal,
tell you babanatan ko na iyan. Ang manyak ng tarantado na iyan. Si Kuya Dayton, hindi ko pinansin ang sinabi nila dahil kaya ko pang i-handle ang sitwasyon. Wanted ako dahil sa trabaho ko roon, anong masama na magkaroon ng casino? Club. Wala naman diba? Simula niya at ang sarap sabihin na tanga ka ba, kasi illegal ang ginagawa niya lalo at nagbebenta siya ng mga ipinagbabawal kaya sino ang nasa matino na isip para magstay siya ng matagal sa mundo sa bansa namin. Wala naman po, unless kung may illegal na gawain po kayo, napatigil siya sa pag-inom ng tubig at kalaunan ay tumawa. Hindi uusad ang negosyo kung walang illegal na gawain Miss Beautiful, hindi lahat ng bagay ay maging mabait tayo. Dapat ipakita natin kung paano tayo hindi malamangan. Got it. Tumango ako to let him know na naiintindihan ko ang sinabi niya. Pero hindi ako tanga para sumang-ayon. Illegal is illegal. That's why, you're using power para pabagsakin ang ibang company. And what benefits would you get from that? Nothing, right? I mean, di ba nakakasira ng pag-iisip ang mga negosyong ganyan, Mr. Kurdapo? Oh, do I talk too much? I'm just honest here. I saw how he gritted his teeth na parabang nabali ko ang kanyang paniniwala. But if that's okay with you at kaya kayo kumikita and then go for it. Ani ko sabay na pangiti pero hindi naman umabot hanggang tenga dahil wala naman talagang maganda sa sinasabi ko. Nakita ko kung paano nagbago ang mukha niya dahil sa sinabi ko. That's why I like you De La Paz because of you being supportive. Ngayon lang tayo magkakilala pero ang gun mong kausap. Tumatayo ang balahibo ko dahil sa sinabi niya. Ipal naman ng matanda na ito. Is that a compliment? Thank you. Of course, darling. So, are we going to start now and let's talk about business? Akala ko gusto niya pang pahabain ang usapan, buti naman at excited na siya about sa negosyo naman ang pag-uusapan namin, noong na nagsasawa na talaga ako sa pagmumukha niya, kung si Mr. Kale Callisto pa siguro ang kaharap ko ay kahit 24 hours pa kaming magkaharap sa isa't isa ay hindi ako magsasawa. Wait a minute. Bakit siya ang ginawa ko na example dapat ibang tao, like Carpo? Carpo. Yuck. Nagsawa na rin pala ako sa mukha ni Carpo kaya hindi na muna siya. Yes sure, Mr. Kurdapo. Via email at phone call pa namin ito pinag-usapan about sa negosyo na gusto kong pasukin sa company niya at ngayon ang araw para pumirma ng ilang mga documents na galing sa kanya pero dahil isa siya sa wanted sa Pilipinas kaya ito kami nakipagtulungan sa mga kapulisan para madakip namin ngayon si Kurdapo. Isa rin itong paraan para gumanti kami dahil sa kamuntikan ng mawala ang mga pinaghirapan ng mga magulang ko at kay Mr. Callisto and about Janiza. Hindi ko na rin alam kung nasaan na ito, ang huling nalaman ko ay nakataas siya sa hospital. Do you understand the agreement? Napaigtad pa ako sa gulat na bigla niyang pinagapang ang kanyang magaspang na palad sa aking braso habang binabasa ko ang files na inabot niya. Oh sorry, did I scare you? I can't resist touching your smooth skin. Mas lalong nagsitayuan ang balahibo ko dahil sa nang-aakit na bulong niya. Kung wala siguro si Kuya Dion sa loob ng VIP room ay talaga namang namumutla at natatakot na ako. Alam ko na gusto niya akong lapitan but I warned him not now kahit alam ko na humahakbang na siya papalapit sa gawin namin. At dahil wala na ako sa wisyo sa documents na inabot niya sa akin ay kinuha ko sa kabilang silya at nilapag ko sa ibabaw ng lamesa ang bitbit namin kanina ng kuya ko ang mamahaling briefcase na kulay black at inilabas ang documents na magpagulantang sa kanya. I smiled at him at inabot ang isang warrant arrest. Here Mr. Kurdapo, aside from this shit documents of yours. I'll give you that document to remind you that illegal documents and businesses are not good for health ika nga. So, here I am. I will teach you a lesson for you to learn from your mistakes. What? Ngayon ay may bahid na ang boses niya ng iritasyon. Kinuha niya sa palad ko ang documents at nagulat ito na hindi agreement tungkol sa negosyo ang naroon kundi warrant of arrest. Gulat na gulat itong nakatitig sa akin. What are you saying? Are you? Pero bago niya pa ilabas ang kanyang baril na nakatago sa kanyang attaché case ay naunahan na siya ni Kuya Dion. Drop your fucking gun or else I will explode your fucking brain cells, Mr. Kurdapo. Utos ni Kuya sa malamig na boses habang nakatutok ang baril sa ulo ni Tanda.
Kinuha niya ang baril ni Kurdapo na hindi niya nakuha sa kanyang case dahil naunahan siya ni Kuya Dian. Pumasok si Kuya Danzikiel para i-check muna ako. Humarap ito sa akin at pinatalikod niya ako para hindi ko makita ang susunod na mangyayari kay Mr. Kurdapo. "Are you okay?" Tanong nito sa akin at minamasahe ang kamay ko na nanginginig and I guess I need it right now. Kung noindang ako dahil sa ginawa ni Kurdapo sa akin kanina ay mas takot yata ako na baka makapatay si Kuya. "Kuya, it's okay, we're here, no one's gonna hurt you. I promise." Paulit-ulit na banggit ni Kuya at dahil sa ginawa niya ay kumalma ako at niyakap ng mahigpit. "Who are you?" Sigaw ng matanda. "Guard, where are you? Tulungan niyo ako rito, mga inutil." Tawag ni Kurdapo sa kanyang mga bodyguard na ngayon ay wala akong idea kung ano ang ginawa ni Kuya Daston at Kuya Danzikiel sa kanila. "Who the hell are you? Anong gusto niya sa akin?" "Money, I can give you that." Sigaw ng matanda. "Hindi na kailangan na malaman niyo pa kung sino kami at sa korte na tayo mag-usap tungkol sa ginawa mong kasalanan, Mr. Kurdapo. Kung nabasa mo ang documents na binigay sa iyo at naintindihan ay hindi ka sana nahirapan ngayon pero dahil inuuna mo pa ang kamanyakan kaya dapat gumawa na kami ng paraan." Si Kuya Danzikiel at pinasasan si Kurdapo na siya namang nagpupumiglas. Dahil naka-recover na ako sa nangyari. Tumayo ako ng tuwid at hinarap si Kurdapo. "Miss Beautiful, tell your bodyguard na tanggalin ang posas ko, shit." Mura niya na pinadapo ko ang palad sa pisngi niya. Isang sampal para sa taong bastos. Ganoon din ang ginawa ko sa kabilang pisngi niya na siya namang lumagapak ang tunog dahil sa malakas na ginawa ko. Isang sampal dahil sa ginawa mong pag-utos kay Jen Iza at ngayon may batang na trauma dahil sa kagagawan niyong dalawa. Galit ko na sabi. Hindi pa ako nakontento, pinatamaan ko sa isang sipa ang gitnang bahagi ng katawan niya sa ibaba between his legs. "Shit. Sipa para sa mga babae na inaapi at niloko mo lamang, Mr. Kurdapo. Sino ka ba? Makawala lang ako rito, ikaw ang isusunod ko na ilgay sa hukay. Sino ka ba?" Aba, ang tapang pa rin kahit nahihirapan na dahil sa posas niya at nasa magkabila ang balikat ang mga kamay ng dalawa kong kuya para hindi siya makalapit sa akin. Dahan-dahan kong tinanggal ang wig na kulay pula sa ulo ko at hinayaan na nakalugay ang mahaba at itim ko na buhok at hindi na hinayaan na tanggalin pa ang makapal na make-up. "Ako, hindi mo ako kilala. Ako lang naman ang yaya na hinahanap mo at gustong patayin." Nanlaki ang mga mata niya na matanto kung sino ang nasa harapan niya. Pero bago pa siya makapagsalita ay bumukas ang pinto at may pumasok na mga pulis. Bago pa magkagulo sa loob ay kinuha na ako ni Kuya Danzikiel para lumayo habang kausap ni Kuya Dian ang mga kapulisan. Hinayla ako ni Kuya sa labas ng VIP room at natagpuan si Kuya Daston sa labas. Nakasandal sa pader ang likod at parang bored na bored ang mukha, pero nagulat ako na makita ang mga kalalakihan na nakagapos gamit ang lubod sa kanilang katawan. Ito ang mga kasama ni Kurdapo kanina at kaya pala hindi nila matulungan ang amo nila kahit anong sigaw sa pangalan nila dahil kanina pa pala sila nahulog sa bitag. "Ang tagal nyo naman, pagod na akong marinig ang mga ungol ng mga gagong ito." Natawa na lang kami sa sinabi ni Kuya Daston. "Sorry na alam mo ba kung gaano katapang ang bunso natin?" Ngumuso ako, pinagmamalaki pa talaga ni Kuya Danzikiel wala namang masyadong ganap sa loob kanina. Alam ko, kahit wala ako sa eksena, alam ko na kaya niya, remember our last name. Hindi natin hahayaan na ilalagay sa panganib ang pangalan natin lalo na ang pamilya natin. Kaya alam ko kung bakit matapang si Bunso, dahil nasa dugo na natin iyan. Napapailing na lang ako ng aking ulo na marinig sa kanila ang bagay na layan na kung tutuusin, tumapang lang naman ako dahil nariyan sila sa tabi ko. Paano kung wala sila? Kaya ko ba? Hindi rin siguro. "Are you okay? Ang lalim ng iniisip mo." Naputol ang iniisip ko na marinig ko ang tanong ni Kuya Danzikiel. Nasa dining table kami at kumakain, hindi ko pa pala nauubos ang nasa pinggan ko. "Are you okay, Bunso?" Sunod-sunod na rin na tanong ng dalawang kuya ko. Ngumiti ako sa kanila. "Yep, oo naman. Naalala ko lang ang nangyari this past few days, kung paano ko hinarap si Mr. Kurdapo at bakit natin ginawa iyon." Sabi ko sa kanila at nagsimula ng ubusin ang pagkain na nasa pinggan ko. Napatingin ako sa kanila na may makahulugang titig. "What?
Ginulo ni Kuya Daston ang buhok ko kaya matalim ang titig ko sa kanila, di porket tapos na sila kumain ay inaasar na naman ako. Nothing, akala ko namimiss mo siya, napakunot noo ako sa sinabi ni Kuya Dalan at di pa tinapos kung anong gustong sabihin. Ha? Sinong siya? Si Boss Callisto, what? Ang dalawang kambal ang ibig kong sabihin, ito naman kung makareact. Inirapan ko ang mga kuya ko lalo at kitang-kita ko na naman kung paano ako asarin. Tumatawa pa iyan ng palihim. Ewan ko sa inyo, binibigyan nyo lagi ng kahulugan ang lahat ng kilos ko at sinasabi, dinadamay nyo pa ang wala. Doon na sila natawa pa lalo kaya mas lalo akong naiinis kaya wala na akong ganang kumain, marami na rin akong nakain kanina pa dahil luto ito ni Kuya Daston. Hindi naman, si Kuya Dian. Curious lang, singit din ni Kuya Dan Zekiel. Wanna go with US? Pupunta kami ng nightclub mamayang gabi, isasama niyo ako. Sure ba? Bigla naman akong na-excite sa sinabi ni Kuya Daston. Ayaw ka sana naming isama pero baka mabaliw ka sa kakaisip sa kanya rito sa hotel room mo kaya isasama ka na namin. Bago ka namin ihatid sa Pilipinas. Umirap ako dahil sinisingit na naman sa usapan ang taong ayokong maalala kalaunan ay napangiti dahil isasama nga nila ako sa bar mamaya. Akala ko pupunta si Carpo, bakit wala pa siya? Si Kuya Daston. Lumingon sila sa akin kaya nagkibit balikat ako, malay ko ba kung nasaan na ang lalaki na Leon, baka sabi-sabi lang na pupunta or baka busy. Kinagabihan ay pumunta kami sa bar hindi kalayuan sa hotel kung saan kami manalagi for 1 week. At dahil nahuli na si Kurdapo ay babalik na ako ng Pilipinas kaya ngayon, I have to enjoy first here before going back to the Philippines lalo at minsan lang kami nagka-bonding ng mga kuya ko dahil ito na nga malalaki na kami at may kanya-kanya na kaming buhay. Labas na ako sa kaso ni Kurdapo at bahala na ang mga kuya ko sa kanya. Nakaganti na rin naman ako para sa mga bata, kahit hindi pa Leon sapat. What more kung malalaman ito ni Boss Kale na matagal na pala siyang niloloko ni Janiza. I bet alam niya na dahil sa naiwan ang ilang documents tungkol kay Janiza sa kwarto kung saan ako namamalagi sa bahay nila, kaya siguro hinahanap na siya ngayon. Kaya bahala na siya kung ano pang mga kaso ang ihahanda niya. Don't drink too much. Okay. Then tell us if you're not comfortable in this place and we will go home early. No problem, hindi naman ako maglalasing talaga at okay lang naman dito. Paalala ko kay Kuya Delon, at bakit hindi ako maglalasing? Para mabantayan ko kayong tatlo at baka kayo naman ang mas maraming iinuman at malasing, paano tayo uuwi niyan kung lahat tayo lasing? At saka pa baka kani-kanino na naman kayo na chicks lalapit noong na marami akong nakikita na magaganda at gaganda ng katawan, panghuhuli ko sa kanila pero tingnan mo tinawanan lang ako. Loud music at mga taong naglinuman at nagsasayawan sa gitna habang nagpapatugtog ang DJ. Iba't ibang lahi ang nakikita ko ang narito at nag-e-enjoy. Nasa pabilog kami na glass table na area at picot na sofa, napapagitnaan ako ng mga kuya ko para wala raw makalapit na ibang lalaki lalo at ibang lahi. Kapag may gustong magpakilala ay sinasabi nila na taken na ako, mga baliw talaga. Umorder kami at sa akin naman ay ladies drink. Hindi ko inaasahan na may mga kaibigan din pala sila ni Kuya na pupunta kaya ito sila pagkatapos akong ipakilala sa kanila ay nag-uusap sila about business at kung ano-ano pa. Katagalan ay tumayo ako para magpaalam at pupunta lang ng restroom hindi ko na pinasama isa sa kanila dahil alam ko naman kung saan at malapit lang din. Pagkatapos kong gumamit ng restroom ay babalik na sana ako na kung saan sila naglinuman ni Kuya Bot ay decided na pumunta sa bar counter para doon maupo muna at umorder pa ng ibang drink. Panay lalaki kasi ang anden at hindi naman ako kasama sa business na pinag-uusapan nila kaya mas okay na dito ako at makipag sa bartender na babae. 4 sila na bartender, 2 babae at 2 lalaki at nasa iba't iba sila na corner para hindi na panay ang ikot siguro kung may gusto ng drinks. Pagkarating sa counter ay agad akong umorder ng wine na para sa akin. Habang nasa kaliwang bahagi ako nakatingin at magiliw kong pinagmasdan ang lalaking bartender na nagmimix ng drinks ay may umupo katabi ko, hindi ako lumingon dahil ayokong mawala ang focus ko sa lalaking bartender. Nakarinig ako ng mura sa kakaupo lang na tao sa kanang gilid ko pero hindi ko pa rin pinapansin dahil baka may kausap sa phone o minumura niya na ang sarili niya lalo at naaamoy ko na ang alak sa kanya at may isa pa akong naaamoy, isang familiar na pabango,
hindi ko pa rin siya binalingan hanggang sa natapos na rin ang bartender at sa pagkamangha ko sa ginawa niya ay pumalakpak pa ako kaya nakita ko ang pagngiti niya sa akin at mas lalong lumakas ang mura sa katabi ko. Kinuha ko ang drink sa ibabaw ng counter at dinala sa bibig para uminom at nang makaalis na ako rito sa kinauupuan at baka ako ang mabalingan ng galit ng katabi ko. Stop staring that fucking bartender and look at me kung ayaw mong itatali kita sa kwarto ko. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa bulong ng lalaki sa akin, at dahil familiar ang boses niya kaya doon pa lang ako napalingon sa kanan at nakita ko ang mukha niya na galit at gusto ng manakit. Boss Gulay. Ikaw. Pero bago pa siya nakapagsalita ay sinampal ko siya, hindi naman sobrang lakas. Tama lang para maramdaman ko na hindi ito multo o hindi ako minumulto ng lalaki na ito na matagal nang nagpaparamdam sa isipan ko ng ilang araw at gabi. Tumabingi ang mukha niya at galit itong binalik ang tingin sa akin. Bakit may kasamang sampal? Why not? Ano ang gagawin ko? Paano ko malalaman kung totoo ka o isa ka na palang multo na nagpapakita sa akin? Sabi ko. Binigay niya ang buong atensyon sa akin, na pagitnaan ang dalawang binti ko sa pagitan ng mahabang binti niya. Hindi sampal ang pwedeng gawin para malaman na multo ba ako o hindi Miss Montaño. Aniya sa nakakalokang ngiti. Mataray akong nakipagtitigan sa kanya. Bakit? Ano ba ang gagawin ko? Naputol ang sasabihin ko na bigla niyang sakupin ang buong mukha ko at walang paabi na hinalikan ako sa labi. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niya. Hindi pa nakontento, inulit niya pa ng 3 beses. Ganyan ang halik na kailangan kong matanggap Miss Montaño, aniya bago binitawan ang mukha ko at kinuha niya ang baso ko na may alak at nilagay sa bibig at inubos ito. Halos tulala lang ako sa ginawa niya na paghalik sa akin hanggang sa natauhan ako kaya agad kong tinampol ang balikat niya ng paulit-ulit. Why did you kiss me? Nilingan niya ako habang may ngiti ang mga labi. Why not? I already explained to you. Pero kailangan bang halikan ako? Hindi na naman virgin ang lips ko. Nakagat ko ang ibabang labi ko dahil sa pinagsasabi ko. Yes, kailangan, virgin pa yan kesa naman sampal ang matatanggap ko, aniya sa paos na boses. Pervert, ganito ba ang ginagawa mo sa ibang babae? Nakapamewang kong sabi. Wala akong babae, sinungaling, ano si Janiza? Well, sa bagay, girlfriend mo na siya kaya hindi na siya iba. Sinabi ko ba? What? Sinabi ko ba na girlfriend ko pa siya? Mas lalo akong nena sa lalaki na kaharap ko, kung hindi lang ito gumagwapo sa paningin ko ngayon ay tinadyakan ko na ito sa bayag. Hoy, Boss Gulay, tumira ako sa pamamahay mo ng ilang buwan at doon siya nakatira, huwag mo akong inaano, sapakin ko yang itlog mo, natawa siya sa sinabi ko. Bakit nagtanong ka ba? Wala akong sinabi na nagkabalikan kami. Umirap ako sa sinabi niya. Ewan ko sa iyo Mr. Callisto, ayokong makinig sa explanation mo, lasing ka na yata kaya lumalabo na ang alaala mo. Bakit ka ba nandito? Kasama mo ba ang mga bata? Doon pa lang ako natauhan, at excited na malaman kung kasama niya ang mga bata, niyugyug ko pa ang balikat niya. Nasa Pilipinas at hinihintay ka, at hindi ako lasing at pwede kong sabihin sa'yo ang lahat, bagsak ang balikat ko dahil sa sinabi niya na hindi kasama ang mga bata. Okay, and why are you here? Pinuntahan mo ba ako rito para pagsasalitaan ng masama dahil sa nangyari kay Amalthea? Sasabihin mo sa akin ang nangyaring trauma sa bata. No, I'm here to personally apologize to you sa lahat ng mga sinabi ko at hindi pakikinig sa iyo. I'm blinded by the truth. I'm really sorry. And I'm here to fetch you para bumalik na tayo ng Pinas like I said, hinahanap ka na ng mga bata. Nanatili lang akong nakatitig sa kanya at walang salita habang nakikinig. Biglang natuyo ang lalamunan ko kaya kinuha ko ang in-order niya na drink at ako na ang uminom. Stop drinking. Sa nauuhaw ako, drink water instead. Sa gusto ko, pang-iinis ko. Mas gusto ko na ganito para maibsan ang kaba sa dibdib ko. Kanina pa tumatambol ang puso ko nang malakas simula nakaharap ko ang dating boss. Matagal-tagal din na hindi ko siya nakikita at ngayon, bigla-bigla na lang sumusulpot sa harapan ko. Damn it, suck, Mr. Arcas Callisto. Pareho kaming lumingon ni Kale na may familiar na boses na tumawag sa kanya. Patay ang mga kuya ko. Nakatayo sila sa likuran namin at masama ang tingin nila kay Boss Kale.
Montaño Brothers, nakita namin ang ginawa mo sa kapatid ko. May panggigil na sabi ni Kuya Dan Zekiel. Kuya, pinigilan ko sila sa pagtangka na paglapit sa dating amo ko. Pinagsalitaan ka ba ng masama? Umiling naman agad ako sa kanila. Are you sure? Oo nga, and please, huwag kayong mag-eskandalo dito at nakakahiya. Hinalikan ka lang, pinagtanggol mo na, kasi, masarap siya humalik. What's wrong with you, Chaldine? Kuya, sige, liyak ako rito kung mag-e-eskadalo kayo rito, pagbabanta ko. Kasi hindi namin gusto ang nakikita namin, obviously. Ang sarap sabihin sa kanila na nagustuhan ko ang halik pero pinigilan ko ang sarili ko at baka sabihin nila ang landi ko yata ngayong gabi. Tumayo si Mr. Kale at pinantayan ang mga kuya ko, magkasing tangkad lang din sila. My apologies, it's all my fault. Why are you here? I'm here to fetch her. What? Hindi siya sasama sa iyo. Mariin na sabi ni Kuya Daston. Utos ng iyong lola na. Iuwi ko siya, nanlaki ang mga mata ko na nakatitig kay boss, totoo. Utos ni Granny. Baby Chal, bermaling ang atensyon namin sa lalaking kaka-rating lamang, walang iba kundi si Carpo. Hinawakan ako sa kamay ni Carpo at walang paabong hinalikan ako sa noo na lagi niyang ginagawa kapag nagkikita kami. Kahit tanging ilaw lang galing sa LED lights ng club ay kitang-kita ko ang pagdilim ng mga mata ni Boss Kale at pagkayam ng kanyang kamao na nakatitig sa amin ni Carpo. Am I too late? Dumaan muna ako sa jewelry shop bago pumunta rito. May nabili ka na singsing. Singit ni Kuya Dan Zekiel at mapang-asar na lumingon sa boss ko. Yep, meron na. Hello Mr. Callisto. Nandito ka pala. Hail. Sagot ni Kale kay Carpo with a sarcastic tone. Hindi ko alam na pupunta ka. Anong meron? I'm here to fetch Miss Montaño back to the Philippines. Natawa si Carpo at mayabang na lumingon kay Boss Kale na ngayon ay madilim din ang mga mukha na nakatitig sa katabi ko. Habang ang tatlong kuya ko ay nakatingin lang na parang nanunood ng palabas. Really? After what you did to her? Ganoon na lang kadali sa'yo na pauwiin siya. I saw how she cried because of your stupidity Mr. Callisto. Pinigilan ko si Carpo sa kanyang mga braso na akma itong lalapitan si Kale. Carpo, stop it. What? After what he did to you, Chal? Pwede ba? Huwag kang mag-eskandalo rito. Nakakahiya at 5 lalaki ang nakapalibot sa akin at ako lang ang babae. Hindi naman gusto ko lang maturuan ng lekt-ayon yang dating boss mo. Nasabi ko na sa kanya ang gusto kong sabihin at wala ka na roon. Miss Montaño, let's go, uuwi na tayo dahil namimiss ka ng mga bata. Akmang kukunin na ni boss ang kamay ko na may biglang lumapit sa kanya na maganda at sexy na babae. Arcus, yes, ikaw nga. Oh my, I miss you so much. At doon nagdilim ang paningin ko na makita mismo ng dalawang mata ko ang paghalik ng babae sa pisngi ni Boss Callisto. I mouthed Boss Kale at umalis kasama si Carpo. Akala ko ako ang sinundo, babae niya pala.